Malapit nang dumating ang tren. Pakilagyan po ng distansya sa mga pintuan. Pakibantayan po ang inyong mga anak, Elaine. Elaine, dahan-dahan lang. Elaine, huwag ka nang tatakbo ng ganyan ha? Sige. Ma, ang saya-saya naman. Sa wakas makakauwi na tayo para magbakasyon ng magkakasama. Oo, pagkatapos ng isang taong pagtatrabaho, makakapagpahinga na rin tayo ng ilang araw. Magkakasama-sama na ang ating buong pamilya. Tara na. Maligayang bagong taon, Chairwoman. Maligayang bagong taon din sa iyo. Chairwoman, bakit kayo sasakay ng high-speed rail sa panahon ng bakasyon? Mas mainam kung kami na lang ang maghatid sa inyo ng pribadong sasakyan. Sobrang traffic sa kalsada kapag bakasyon. Baka hindi tayo makarating ng eksakto tulad ng tren. Tsaka, ayaw ni Elaine sa kotse. Masyadong masikip. Sa tren, masisilayan niya ang mga tanawin. Mas maganda. Oo, gusto ko talaga sumakay ng tren. Chairwoman, kayo ang pinakamayaman sa South City at ang chairwoman ng Tiangchong Group. Pero nakaupo kayo sa second class? Hindi ba kayo masyadong mapagpakumbaba? Hindi naman mas mabilis ang business class. Sayang lang ang pera. Elaine, tara na. Sige. Elaine, dahan-dahan lang. Elaine, ayos ka lang ba? Tingnan mo kung saan ka pupunta. Hindi ka ba marunong umusog? Ikaw ang sumingit tapos ganyan ang asta mo? Sumingit? Linisin mo ang tenga mo. Nasa business class kami. 100 beses kaming mas maganda kaysa sa inyo. Naintindihan mo? Ang mga nasa second class. Mabaho. Tara na ma. Huwag na nating pakialaman ang mga hamak na ito. Ikaw. Huwag na. Bakasyon naman. Huwag mo nang pansinin ang mga bastos na tao. Ma, tingnan mo. Yung bag na yon, mukhang yung limited edition na Hermes na binili mo nung nakaraang buwan. Ma, yung Hermes bag kanina, mukhang yung sa'yo. Hindi ko masyadong nakita anak. Siguro hindi naman. Ang bag ko ay nakatago sa walk-in closet. Sige, huwag mo nang isipin ng masyado. Magpahinga ka ng maayos. Mamaya, magugulat si tatay. Ayos, magkakasama na ulit tayong pamilya. Magpahinga ka. Elaine, anong nangyari? Ma. Masama ang pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam mo? Manny, nagkakaroon siya ng allergic reaction sa Manny. Bilis, hanapin ang train attendant. Attendant. May nagkaka-allergic reaction dito. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang mag-announce kaagad. Si, Kailangan ng agarang tulong. May doktor ba o medical professional sa tren? Pumunta po sa car 7 para tumulong. Salamat. Salamat. Ingat. Pakiingat po ang lahat sa inyong kaligtasan. Siguraduhing nakatago ang inyong mga cellphone at mahahalagang gamit, maligayang paglalakbay. Ang sarap talaga sa business class. Sir Ken, maligayang paglalakbay. Mahal, talaga bang hindi ka na naman uuwi para sa bagong taon? Sobrang dami lang talagang trabaho sa kumpanya. Talaga naman, hindi mo ako sinasamahan sa mga pista. Para umuwi, yung mga hindi nakakaalam, baka isipin na ako'y isang uri ng sekretang kabit. Sabi ko sa'yo, sobrang busy ang kumpanya. Ganito na lang. Sa susunod na taon, pangako, sasama ako sa'yo pauwi. Ito ang pinakabagong kuwintas ng Cartier. Gusto mo ba? Isipin mo na lang na regalo ko sa'yo para sa bagong taon. Mahal, ang bait mo sa akin. Tatay, bakit wala para sa akin? Siyempre,
Hindi ko nakalimutan ang ating munting kayamanan. Wow, ito ang pinakabagong iPhone. Ikaw ang pinakamagaling, tatay. At isa para sa nanay mo. Ito ang dinala ko mula sa Timog Silangang Asya. Isang dekalidad na pulseras na Burmese jade. Naku, ang bait mo naman, anak. Ito ang paborito ko. Wilson, pasensya na sa paghihintay. Ang ating partnership sa pamumuhunan ay maaari nang ituloy. Nanay, gutom na ako. Gutom na si Juno. Isasama ka ni Lola para kumain ng masarap. Gutom na si Juno. Mahal, Medyo abala ako dito. Bakit hindi mo na lang sila dalhin sa buffet car? Ah, oo nga. Ito ang eksklusibong black card mula sa Tianchong Group. Kunin mo. Gamitin mo sa kahit anong gusto mo. salamat mahal. Anak, kunin mo ang bag. Alis na tayo. Narito na ang doktor. Ako ay doktor mula sa ospital ng Kapatiran. Ako si Dr. Sun. Ano ang nangyayari? Doktor, ang anak kong si Stella ay allergic sa mani. Nagdulot ito ng atake sa hika. Halika, umupo ka. Bukas ang bibig mo. Mayroon ka bang gamot? Wala. Kritikal ang sitwasyon. Kailangan niyang operahan agad. Ano? Kailangan ng operahan? Gaano katagal bago ang susunod na istasyon? Mga 1 oras pa. Hindi. Wala ng oras. Ang anak mong si Stella ay nahihirapang huminga at walang gamot para maibsan ito. Kaya, kung malampasan natin ang gintong 20 minuto, mapapanganib ang pasyente. Kailangan nating mag-opera agad. E di operahan mo agad. Sige, mayroon akong emergency equipment dito. Pero kailangan natin ng espasyo. Malaki ang buffet car. Pwede na siguro yon. Ako na ang bahala. May emergency sa car number 7. Kailangan natin ang buffet car para sa operasyon. Pakikisuyo po sa lahat. Mga ginang at ginoo, pasensya na sa abala. May emergency dito. Tumabi kayo. Huwag kayong humarang. Ma, gusto ko ng inihaw na steak at malaking hita ng manok. Walang problema anak. Kahit anong gusto mo. Tara na. Pasensya na po. Sarado ang buffet car ngayon. Sarado. Bakit sarado? Magugutom ang apo ko. Kaya mo bang panagutan yan? Dahil may totoong emergency. Pasensya na po. Sana maintindihan ninyo. Lola, Ma, may mga tao dyan, di ba? Ah, niloloko mo ba ako? Umalis kayo dyan? Pasensya na po dahil may kailangang operahan sa buffet car. Linisin ang buffet car ngayon din. Lumabas ka na ngayon sa buffet car. Ma, Hintayin mo ako dito. Ma'am, pasensya na po. Sana maintindihan ninyo. Hindi ko naiintindihan. Pwede silang pumasok. Papasok din ako. Tara na. Anong nangyayari? Anong nangyari? Ikaw na naman. Ito pong mga pasahero gustong kumain sa dining car. Kumusta? Kailangang operahan ng anak kong babae. Pakiusap. Unawain ninyo. Operasyon? Nagbibiro ka ba? Totoo ito. Doktor ako mula sa ospital ng Kapatiran. Nagkaroon ng medical emergency ang anak ng babaeng ito. Kaya, Tama na. Tumigil ka na sa pagsasalita. Bagong taon ngayon. Lahat ng hiling ng anak kong lalaki kailangang matupad ko. Paano kung ganito? Ako ang sasagot sa buong pamasahe mo ngayong araw. Ang sobra dito, ituring mo na lang na bayad pinsala. Nagbibiro ka siguro. Isa ka lang namang mahirap na nasa second class at magpapasikat ka pa? Sinong nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Huwag kang magpakalayo. Ako nga, ano naman? Sabihin ko sa'yo, hindi lang ako basta pasahero ng business class. Isa rin akong top tier member ng sistema ng Riles. Ngayong araw, kailangang i-clear ang buffet car para sa akin. Pasensya na po, ma'am. Kahit na top tier member ka po, hindi ko pa rin pwedeng i-clear ang buffet car para sa inyo ngayon. Anong sinabi mo? Itong ginang, hindi na talaga makakahintay pa ang anak ko. Kailangan na siyang operahan ngayon din.
Kung hindi, may masamang mangyayari. Tigilan mo na yan. Operahan man o hindi ang anak mo, wala akong pakialam doon. Mas importante ba yon kaysa sa pagkain ng anak ko? Eksakto. Isang butas lang sa bulsa at kailangan pang operahan? Hindi ba't sayang lang ang pera? Bilisan mo at i-clear na para makakain ang apo ko. Hoy, sobra-sobra na ang katigasan ng ulo mo. Hindi mo ba alam na emergency ito? Eksakto. At bagong taon ngayon, mahirap para sa lahat. Anong masama kung magbigay ka ng daan? Tumahimik kayong lahat. Naghahanap ka ba ng gulo? Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Asawa mo? Narinig mo na ba ang Tianqiong Group? Ang asawa ko ang CEO. Ken, Ano? Si Ken ang asawa mo? Ano? Ang asawa mo ay si Ken? Diyos ko, Tianqiong Group. Iyon ang nangungunang negosyo sa timog na probinsya. Nagbabayad ito ng bilyon-bilyong piso sa buwis kada taon. Kaya pala ang yabang niya. Kasing yaman pala siya ng isang bansa, ang asawa ng CEO. Ay nako, hindi makakalusot ang mag-ina ngayong araw. Ma'am, ito. Imposible! Napakapamilya ni Ken. Palagi siyang masipag na nagtatrabaho para sa kumpanya. Siya, hindi siya ganoong klaseng tao. ano? Ngayon ka natatakot? Kung natatakot ka, umalis ka sa harap ko. Wala akong pakialam kung sino ang asawa mo. Hindi ka pwedeng magmayabang ng ganyan. Ano ang sinabi mo? Talagang hindi mo alam ang mabuti para sa iyo. Naniniwala ka ba na sa isang salita lang ng manugang ko, kaya niyang gawin? Kahit ikaw, pati ang buong pamilya mo na hindi mabuhay sa Timog Lungsod. Ma'am Ella, lumalala ang kalagayan ng anak mo. Kaunti na lang ang natitirang oras. Luna, tulungan mo siya sa operasyon. Ako na ang bahala dito. Si. Tara na. Ma? Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan! Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Tumigil ka! Sabi ko, may operasyon na gagawin sa buffet car. Kung may reklamo kayo, pwedeng kayong magsumite ng reklamo. Ako ang mananagot. Ikaw, ang lakas ng loob mo. Naniniwala ka ba? Tatawagan ko ang asawa ko ngayon din? Sige, edi tawagan mo ngayon. Ayos. Gusto ko rin siyang makilala. Naghahanap ka ba ng gulo? Sige, maghintay ka lang. Halo? Mahal? May matandang babae na nakaangklas sa buffet car at sinusubukan niyang paalisin kami ni Juno. Ano? Sino ang may kapal ng mukha para manggulo? Sa babae ko? Hindi mo ba nabanggit ang pangalan ko? Tunay na boses iyan ni Ken. Ginawa ko, pero yung babaeng iyon, hindi siya natatakot sa'yo kahit kailan. Sinabi pa niya, kahit dumating ka, wala ring mangyayari. Ang kapal ng mukha niya. Hinahamon pa niya ako? Gusto ba niyang mamatay? Ilagay mo ako sa speaker. Hayaan mo akong kausapin siya. Jen. Makinig ka. Ako ang CEO ng Tianqiong Group, Ken. Wala akong pakialam kung sino ka. Magsosorry ka sa asawa ko at sa anak ko. Ngayon din. Kung hindi, pagdating ko mismo diyan, pagsisisihan mo. Ken, talagang pinapamihasa mo ang kabit mo. Si, halika rito ngayon din. Gusto ko ring makita kung ano ang magagawa mo sa akin. Ikaw, bakit pamilyar na pamilyar ang boses na iyon? Mahal, narinig mo siya, di ba? Ang yabang talaga ng babaeng ito. Halika, at turuan mo siya ng leksyon. Bilisan mo. Huwag kang mag-alala, mahal. Magpapadala ako ng tao para tulungan ka kaagad. Sinumang mga hasmang gulo sa babae ko ay magbabayad. Ano po ang problema, Sir Ken? Sino ang nagpagalit sa'yo ng ganito? May tao sa buffet car na nambubuli kay Ma'am Ella. Ano? Nambubuli kay Ma'am Ella? Nakakagalit yan. Abala ako sa negosyo dito. Hindi ako makakaalis ngayon. Ikaw na ang bahala para sa akin. Opo, sir. Huwag kang mag-alala. Sinumang mga hasmang bully sa babae mo, sisiguraduhin kong magsisisi siya. Tara na. Narinig mo ba yon? Tapos ka na. Darating na ang asawa ko anumang minuto. Kung alam mo ang ikabubuti mo, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon din. Huwag kang mag-una. Maaari kang magyabang mamaya. Nangangahas ka pang magpakatapang? Hindi ka natatakot na pagpuputol-putulin ka ng asawa ko?
Tingnan natin kung sino ang mananalo. Ma'am, handa na ang lahat. Ang kailangan lang natin ngayon ay isang pribadong lugar. Paalisin mo silang lahat dito. Ako ang mananagot sa anumang mangyari. Ma'am, kailangan kong hilingin sa iyo na umalis ka sa lugar na ito ngayon. Sino ka ba? Paano ka nangahas na hamunin ako? Umalis ka. Ma'am, talagang hindi namin maari ibigay ang buffet car para sa iyo ngayon. Pakiusap, huwag kang makialam sa pamamaraan. Tama na. Naiintindihan ko na. Lahat ng sinasabi mo, pera lang ang gusto mo. Di ba? Halika, halika. Dilatan mo ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Tingnan mo kung ano ito. Ito. Ito ang Supreme Black Card ng Tianqiong Group. Narinig ko na ang card na ito ay nagbibigay ng access sa halos buong Southern Province. Walang limitasyon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ko nito sa totoong buhay. Mukhang ang babaeng ito ay talagang asawa ng CEO ng Tianqiong Group. Nangangahas ka pa bang paalisin ako ngayon? Ito. Mahal, anong nangyayari? Wala lang. Ang problema lang ay ang pananalapi ng kumpanya ay medyo mahigpit nitong mga nakaraang araw. Maaari mo ba akong tulungan? Mahal, huwag kang mag-alala. Ito, kunin mo ang card na ito. Ito ang kumakatawan sa akin. Magagamit mo ito para ma-access ang pondo sa buong South City. Salamat, mahal. Ikaw ang pinakamabuti. Ken, binigyan kita ng itim na card na iyon para matulungan ka sa mga gawain sa kumpanya. Pero ibinigay mo ito sa iyong kabit. Ang kapal mo talaga. Ano? May problema ba kayong dalawa diyan? Wala akong pakialam kung anong nangyayari sa pagitan ninyo. Nag-aalok ako ng $1 milyong para ireserba ang buffet car. Paalisin mo siya ngayon din. Ma'am, kahit na may itim na card ka, hindi ka pwedeng magganyan. I-swipe mo ang card niya. Kung talagang makakabayad ang card niya, masaya akong ibibigay ko ang buffet car. Gusto mong mapahiya, ha? Sige, subukan mo. I-swipe mo ang card. Hindi tanggap ang card. Paumanhin po, ma'am. Walang laman ang card na ito. Kung gusto mong i-reserve ang buffet car, mangyaring gumamit ng ibang card. Ano? Hindi gumana? Imposible yan. Ang yabang-yabang niya kanina. Akala ko talaga may pera. Nagpapanggap lang pala. Eksakto. Akala namin tunay na premium black card. Mukhang itong asawa ng CEO ay hindi kasing galing ng akala natin. Stella, anong nangyari? Maayos naman ang card. Bakit hindi gumagana ngayon? May ginawa ba siya dito? Pinahinto ko ang itim na card. Mukhang walang laman ang card mo. Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy sa paggulo? Kalokohan. Ito ay premium black card. Siguro, sira ang machine ninyo. Wala akong pakialam. Sa akin ang buffet car ngayong araw. Ma'am, kung magpapatuloy ka sa paggulo, kailangan kong tawagan ang seguridad at ipaalis ka. Ano? Gusto kong makita kung sinong maglakas loob na hawakan ako. Sino ang gumugulo dito? Ken, Sino ang nagkakagulo rito? Ken, G! Leon! Sakto ang dating mo. Siya ang nang-aapi sa akin. Sinusubukan niyang kunin ang buffet car sa akin. Dakpin mo siya ngayon din. Dakpin siya? Ano? Ikaw, gusto mo akong dakpin? Hindi. Ako. Ang seremonya ng paglagda ng kontrata ng Tianqiong Group ay magsisimula na ngayon. Mukhang alam na ng lahat si Ken ay nanloloko. Ken, ang galing mo talaga. G, Leon, hindi na nga api si B, Ella sa kanya. Ang kailangan ng buffet car para sa operasyon ay ang anak ni B, Ella, si Stella. Operasyon? Tama, may emergency sa kalusugan ng anak ko. Kailangan namin ng buffet car para sa operasyon. Kaya pansamantala naming hiniram ito. Bibi. Stella,
nakikita mo may mabuting dahilan siya. Baka pwedeng kalimutan na lang natin ito. Ano ang sinabi mo? Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. BB, Stella, pakiusap, mag-intindi ka naman. Tumahimik ka. Tinawag kita para suportahan ako, hindi para panigan sila. Gusto mo bang asikasuhin ka ng asawa ko? Eksakto! Bigyan mo siya ng leksyon. Ngayon din. Kung hindi, papalisin kita ng manugang ko. At ang buong pamilya mo ay palalayasin. BB, Stella, ano kaya kung ganito? Maaari kitang bigyan ng ibang upuan para kumain. Ayos na ba iyon? Dito ako kakain. Naririnig mo ba? Dito mismo. Ngayong araw, dito kami kakain. Bakit pwedeng gamitin ang nasa second class? At hindi kami. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Ngunit ang buffet car ay hindi magagamit. Ito. Ayos. Mukhang lahat kayo ay kalaban ko. Ayos na ayos. Tatawagan ko ang asawa ko ngayon na, Ma'am Stella, hayaan na natin ito. umalis ka sa harap ko. Mabuti. Wilson, tapos na ito. Tayo ng magandang pakikipagtulungan. Napakagaling. Nakuha ko na rin ang 10 bilyong dolyar na pamumuhunan. Mula ngayon, ang Tianchong Group ay wala nang mas mataas sa akin. Halo? Mahal, yung lalaking pinadala mo ay walang kwenta. Hindi niya ako tinutulungan. Siya pa ang kampi sa kabila. Ano? Ang kapal ng mukha niya. Sabihin mo sa kanya na ang pakikipagtulungan niya sa Tianchong Group ay nakataya na. Paumanhin po, Sir Ken. Kahit na mahalaga ang kontrata, kami ay dapat maging patas. At siya, Ano ang sinabi mo? Umarap ka sa akin? Hintayin mo. Pupunta ako mismo dyan. Kung hindi mo ako bibigyan ng kasiyasyang paliwanag, tapos ka na. Narinig mo ba yon? Papunta na ang asawa ko? Kayong lahat ay babagsak. Ma'am, hindi na talaga kami makakahintay pa. Kung hindi tayo magsisimula ng operasyon, baka. G, Leon, paalisin mo sila rito. Ma'am Stella, kung hindi ka aalis ngayon, kailangan naming gumamit ng puwersa. Ma! Huwag mo akong hawakan at tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Lahat kayo ay nang aapi sa akin, di ba? Sige, kung gayon, ngayon, walang aalis. Anak, umalis ka dyan. Hoy, anong ginagawa mo? Ngayon, ibabagsak ko ito. Kung haharapin mo ako, walang uuwi sa pista. Walang uuwi para sa bagong taon. Huwag mong hilahin iyan. Ano? Natatakot ka na? Ma'am Stella, kung hihilahin mo ang switch na iyan, hindi lang basta mahihinto ang tren ng biglaan, mawawalan ng kuryente ang buong tren. At ang ventilator ng pasyente at ang ilaw sa operasyon ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na kuryente. Kung mawalan tayo ng kuryente, mamamatay siya. Ma'am Stella, narinig mo siya. Kung hihilahin mo ang switch na iyan, hindi mo lang maiiwan ang lahat sa tren na ito. Papatay ka ng isang tao. Sino sa tingin mo ang tinatakot mo? Hayaan mong ulitin ko ito. Ang asawa ko ay ang CEO ng Tianchong Group. Kahit magdulot ako ng malaking gulo, sasagipin niya ako. Ikaw, Huling-hiling ko na ito. Isusuko mo ba ang buffet car o hindi? Hindi ko maibibigay ang buffet car. Pero kung hindi mo hihilahin ang switch na iyan, kahit anong ibang kondisyon ay tatanggapin ko. Anong gusto mo? Tatanggapin mo? Tama, kahit ano, wag lang ang buffet car. Kahit anong gusto mo sa akin, gagawin ko. Kung gayon, gusto kong lumuhod ka sa harap ko. Ano? Huwag kang magmalabis. Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Kahit ang emperador mismo ay kailangang lumuhod sa harap ko. Ano? May problema ka ba dyan? 3 minuto na lang ang natitira. Kung hindi tayo magsisimula ng operasyon ngayon, nasa panganib ang pasyente. Ma... Kung luluhod ako, ang buffet car na ito, titigil ka na ba sa pag-aagawan nito? Lumuhod ka para makausap ako. Lumuhod. Ngayon din. Luluhod ako. Ma'am, Para kay Elaine. Ang dignidad ko ay hindi mahalaga. Tama na ang salita. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka luluhod pagdating doon, hihilahin ko ito. 3. 2. 1. Luluhod ako. Luluhod ako. Masama ang pakiramdam ko. Kung mawalan tayo ng kuryente, mamamatay siya. Ang asawa ko ay ang CEO ng Tianchong Group.
Stella, tingnan mo. Mukha siyang aso. Kanina ang yabang-yabang mo, di ba? Anak, nakita mo? Kapag may umulit sa'yo, singilin mo sila. Ang galing-galing mo! Ngayon? Sapat na ba yan? Hindi ganon kasimple. Hindi lang pagluhod ang gusto ko. Gusto kong magmano ka sa akin. Huwag kang magmalabis. Eksakto. Nakaluhod na siya. Ano pa bang gusto mo? Kailangang oprahan ang anak niya. Mahirap na nga ang sitwasyon niya. Ganito pa ang gagawin mo sa kanya. Tao ka ba talaga? Tumahimik ka! Sabi ko, kapag may umalma sa akin, magdudusa kayo. Isa pang salita, at hihilahin ko na ito ngayon din. Wala sa inyong makakauwi. Wag! Ako na ang magmamano. Ako na ang magmamano. Chairman. Tandaan mo ito. Ito ang kapalit ng pagsalungat sa akin. Mula ngayon, lumayo ka sa akin. Huwag kang magpakapal. Nagpapakapal ako. Anong gagawin mo? May problema? Suntukin mo ako. Halika, suntukin mo ako. Ngayon, nasatisfi ka na ba? Huwag mo akong tanungin. Kailangan mong tanungin ang anak ko. Halika rito, anak. Juno, satisfied ka na ba? Ma, kanina sabi nila kapag hinila mo ito, hihinto ang buong tren. Gusto ko talagang subukan. Sige nga, subukan mo. Huwag. Pwede talagang may masaktan. Umalis ka dyan! Ang ginagawa ng anak ko ay wala kang pakialam. Ngayon, gusto kong malaman kung ano ang mangyayari kapag hinila ko ito. Anak, kahit anong gusto mong gawin, sinusuportahan ka ni nanay. Ang ginagawa mo ay labag sa batas. Manahimik ka. Sasabihin ko ulit sa'yo, ang manugang ko ay ang CEO ng Tianqiong Group. Ang apo ko ay pwedeng gumawa ng kahit ano, basta masaya siya. Juno, hilahin mo na lang. Tigil. Anong ginagawa mo? Tabi! Tabi! Anong ginagawa ninyong nagkukumpulan dito? Kumusta po? May espesyal na sitwasyon sa buffet car sa unahan. Hindi muna kayo makakapasok ngayon. Ano? Espesyal na sitwasyon? Opo, pakiusap. Unawain niyo po. Ako si Ken. Ako ang pupunta sa buffet car para ayusin ang sitwasyon. Umalis kayo sa harap ko. Tigil! Anak, Ang kapal ng mukha mo. Anong karapatan mong itulak ang apo ko? Alam mo bang ang apo mo ay muntik nang magdulot ng sakuna kanina? ha! Huwag mo akong takutin. Anak, ayos ka lang ba? Itinulak niya ako at masakit! Makinig ka sa akin. Kapag may kahit isang galos ang anak ko, babayaran mo yan. Dr. Sun, huwag niyo na siyang pansinin. Magpatuloy po kayo sa operasyon. Kunin mo ang aking pinakamataas na authority card. Ipaalam sa lahat ng tauhan ng tren. Gawin ang lahat ng posible para matulungan ang kanilang operasyon. Opo, Ginoo. Leon, salamat po. Sige, kayo lahat ay kalaban ko, ganun ba? Okay, sisirahin ko ang opisina ng konduktor ngayon din para hindi nyo magawa ang operasyon. Hinahampas mo ako? Ikaw, May pag-uusapan tayo mula kanina pa. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng allergic asthma ang anak kong babae ay dahil sa mahal mong anak na nagtapon ng mumo ng mani sa anak ko. Sinasabi ko sa iyo, dapat kang magdasal na ayos ang anak ko. Kung may mangyari sa kanya, babayaran mo yan ng 10,000 beses. Hinahampas mo ang anak ko? Lalabanan kita. Ma, Leon! Hindi mo ba ipapahuli ang mga gulong-gulong ito? Pigilan sila. Hulihin siya. anong ginagawa mo? Ang kapal ng mukha mong hawakan ako. Nababaliw ka ba? Ma'am Stella, ang mga ginagawa mo ay seryosong nagbanta sa kaligtasan ng tren. Kailangan naming hulihin ka. Tumahimik ka. Hindi ka na ba natatakot sa asawa ko? Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pag-offend sa Tianqiong Group? Paulit-ulit mong sinasabi na si Ken ang asawa mo. Pero bakit naman narinig ko na isang anak na babae lang ang meron siya? Kalokohan.
Isang anak na lalaki lang ang meron si Ken. Eksakto. Ang mga usapin ng pamilya namin wala kang alam. Napaka-low-key ng asawa ko. Huwag kang makinig sa mga chismis sa labas. 1% lang ang hawak niya sa shares ng Tianchong Group, pero ang mga external promotions at banquet investments ay siya ang humahawak. Paano naging low-key yun? Paano mo nalaman ang lahat yan? Dahil siya ang asawa ko. Ano? Asawa mo? Putang ina mo. Ang kapal ng mukha mong nakawin ng asawa ko. Paano nangyari yon? Mayroon din siyang mga larawan kasama si Sir Ken. Mga malalapit. Anong nangyayari dito? Ngayon, anong masasabi mo? Hindi ito totoo. Peke ito. Ninakaw mo ang mga larawan ng manugang ko at in-edit kasama ang mukha mo. Tapos para manloko ng tao, di ba? Aba, putang ina mo. Napakawalang hiya na magpakalalaki ka ng ganon. Leon, bilang long-term partner ng Tianchong Group, dapat alam mo ng mabuti. Sabihin mo sa amin, sino ang asawa ng chairman ng Tianchong Group? Siya ba? O ako? Siyempre, ikaw. Ang asawa niya. Ah, ganun pala. Peke lang pala siyang asawa ng CEO. HMP, ang pamilyang ito ay nakakadiri. Stella, anong nangyayari? Gets ko na. Magkasabwat pala kayong dalawa. Matagal ka nang nakikipagkalantari sa babaeng yan, hindi ba? Ikaw. Aba, kaya pala kampi-kampi ka sa mga di natin kakilala? Nakikipagtalik ka sa kanya. Sige, hintayin mo lang pagdating ng manugang ko. Magdudusa ka. Tama, itong putang ito ang kapal ng mukha. Ginawang wallpaper ang litrato ng asawa ko sa cellphone niya. Tama ba? Bigay mo yan. Anong ginagawa mo? Cellphone yan ng Ale. Ibaba mo yan ngayon din. Makinig ka! Ang cellphone na ito ay espesyal na custom model mula sa Huastar Mobile. Isa lang ito sa buong mundo. Walang katulad. Kung masira mo yan, babayaran mo. Anong klaseng siraulong cellphone to? Custom model? Akala mo ba tanga kami? Ibinabalik ko sa'yo. Ibalik mo yan ngayon din. Kapag nasira mo yan, hindi mo kayang bayaran. Tumahimik ka. Cellphone lang yan. Akala mo ba hindi ko kayang bayaran yan? Anak, Walang kwentang cellphone ito kumpara sa binili sa akin ng tatay ko. Huwag mong hawakan. Mas mabuting ibalik mo yan sa akin. Kapag nahulog mo yan, hindi kayang bayaran ng magulang mo. anong kayabang-yabang mo? Basura lang yan. Anak, basagin mo. Para makita niya. Kung ang pamilya natin ay kayang magbayad o hindi. Sige! Sobra naman yan. Ang kapal ng mukha mong basagin ang gamit ng iba. Eksakto. Mura man o mahal, pag-aari pa rin yan ng iba. Tumahimik kayong lahat. Cellphone lang yan na sira-sira. Ano naman kung nabasag? Ang asawa ko. Maraming perang pambayad dyan. Sigurado ka? Kaya ng asawa mong bayaran to? Itong kalat mong to, magkano lang ba ang halaga niyan? Sino ang niloloko mo? Tama, ang manugang ko, saksakan ng yaman. Tingnan mo, itong jade bracelet na binigay niya sa akin, milyon-milyon ang halaga. Makinig ka, ang cellphone kong ito ay nagkakahalaga ng 80 milyon sa merkado. Kaya, paano kayo magbabayad? Card o cash? Ano ang sinabi mo? Pinapatay mo ako. 80 milyon? Hoy, kung manloloko ka, dapat may mas magandang kwento ka. Cellphone lang yan na walang pangalan. 80 milyon? Sa tingin ko, sobra na ang 800. Hindi ka naniniwala? Sige, tingnan mo ito. Tingnan mo. Ito ang invoice mula sa Huastar Teknolohiya. Dilat ang mga mata mo at tingnan mabuti. Ano? Ito, nakasulat talaga ang 80 milyon. Ito, Hindi ito pwedeng mangyari. Mga tanga, may anti-counterfeit mark dito. Buksan mo ang sarili mong cellphone at iscan ang code para makita mo mismo. Iscan ang QR code. I-scan ang QR code. Iscan. Iscan mo. Iscan ang QR code mula sa album ko. Ito pala. Ito nga ang isa tanging custom-made na phone ng Huastar. Paano nangyari na nasa iyo ang phone na ito? Bakit nasa akin? Wala kang pakialam. Ang kailangan mong gawin ngayon ay isipin kung paano mo ako babayaran. Ako. Naalala ko yung black card niya parang na-freeze, di ba? Gusto kong makita kung saan niya kukunin ang pera. Ano? Sabi ko sa'yo. Darating na ang asawa ko anumang minuto. Ilang dosenang milyon lang. Problema ba yan sa kanya? Ma, umalis na tayo dito. Tigilan sila! Akala mo makakaalis ka nang hindi nagbabayad?
Anong gusto mo? Anong gusto mo? Siyempre, para bayaran mo. Ang nasirang phone ba ay talagang sulit sa lahat ng ito? Mga pulubi, kayang-kaya ng anak ko ang kahit ano. Parang naalala ko, yung card mo, walang laman, di ba? Ikaw, maghintay ka lang. Tatawagan ko na ang asawa ko ngayon din. Umalis ka sa harap ko. Kilos. Halo? Halo? Mahal? Bakit wala ka pa rito? Ngayon, may babae dito. Sinisiraan ako. Anong nangyayari? Napa-impulse ako. At nabasag ko ang phone niya. At ang sabi niya, ang phone na yon ay nagkakahalaga ng 80 milyon at gusto niyang bayaran ko. 80 milyon? Paano naging ganun kamahal? Bahala na. Ang pamilya natin. Hindi naman kulang sa pera. Binigyan na kita ng black card. Gamitin mo na lang yun para bayaran siya. Tapos ang problema. Ay, mahal. Huwag mo nang banggitin yung card na yan. Yung black card na binigay mo sa akin. Walang kwenta. Frozen lang ang lumabas. Frozen? Paano nangyari yun? Baka naman, si Ella ang nag-block sa card. Hindi pwedeng mangyari yun. Ikaw, sandali lang ha. Sige. Maghihintay ako. Halo? Mahal? Yung black card na binigay mo sa akin. Bakit frozen? Ako ang nag-freeze ng card ko. Hindi ba pwedeng gawin yon? Hoy, hindi ganyan. Paano ka naging ganyan ka unreasonable? Nandito ako para mag-close ng deal. I-unfreeze mo ngayon din. Ken, masyado na kitang pinagbigyan. Hindi ito i-unfreeze. Hello? Mahal? Anong nangyayari? Bakit parang ibang tao na siya kumpara sa dati? Nakita mo ba yon? Si Ken ang tumatawag sa akin. Stella, ito. Nakita ang ano? Nag-hire ka ng tao para magpanggap kasama mo, para lang hindi ka mapahiya? Ang hirap mong paniwalaan. Magpanggap? Walang hiya ang babaeng ito. Walang hiya siyang nagpapakipot sa manugang ko. Nakakadiri ka. Kalimutan mo na, sa katulad mo, wala nang ibang masasabi pa. G, Leon, arestuhin mo sila. Isuko mo sila sa mga autoridad. Gusto ko makita kung may matarang ka. Darating na ang asawa ko anumang minuto. Kung ayaw mong maaresto, magbayad ka. Kaya pera lang pala ang habol mo? See? Eto. Tingnan mong mabuti. Ito ang asawa ko. Ito lang ang binili niya para sa akin kaninang umaga. Isang kwintas na Cartier. Mas mahal ito kaysa sa mumurahing cellphone mo. Ano? Chairwoman, hindi ba ito ang kwintas na ibinigay mo kay Sir Ken? Mahal? Tingnan mo, iniisip ko, kung bibilhin ko ang dalawang ito. Bibilhin. Mahal? Bakit bigla kang interesado sa alahas? Ito kasi. Ewan, malapit na ang kaarawan ng nanay ko. Matagal na niyang gustong makuha ang pulseras at kwintas na ito. Sige, kahit ano basta masaya si nanay. Salamat, mahal. Ken, nagsinungaling ka sa akin. Sabi mo regalo sa kaarawan ng nanay mo. Pero sa halip, ibinigay mo sa kabit mo. Nakakasuka. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang kwintas na ito bilang bayad pinsala. Sapat na yan, di ba? Pero isipin mo na lang na ang sobra ay pabuya mula sa akin. Tisk, Sandali lang. Kailangan mong lumuhod at magmano sa akin. Tuloy-tuloy lang hanggang sa ako'y masiyahan. Anong pinagsasabi mo? Ang kwintas mo ay 10 milyon lang ang halaga. Hindi man lang ito kasing halaga ng cellphone ko. Ano? Paano? Paano niya nalaman ang presyo? Ikaw. Ngayon, may utang ka pa sa akin na 70 milyon. Kaya, paano ka magbabayad? Mayroon din akong dekalidad na pulseras na hade ng Burma na galing sa ibang bansa. Ang mababang kalidad na pulseras na hade ng Burma na ganyan, halaga lamang ng 2 milyon. Ito ang usapan. Bibilangin ko ito bilang 5 milyon para sa iyo. Ngayon, may utang ka pa sa akin.
na 65 milyon. Ano? Hindi makabayad? Kung ganoon, humanda ka sa batas. Hulihin sila. Opo, ma'am. Anong ginagawa ninyo? Tumigil kayo diyan. Tumigil ka diyan. Mahal, dumating ka rin. Kung hindi ka pa dumating, malamang naapi na kami ng todo. Sinong may lakas ng loob mangapi sa'yo? Gusto ba nilang mamatay? Siya. Siya yun. Luna, papasok ako para tingnan si Elaine at lihim na masdan ang tunay na kulay ni Ken. Kung talagang nanloloko siya, sisiguraduhin kong magbabayad siya ng malaki. Naiintindihan ko, Chairman. Huwag kang mag-alala. Talagang tutulungan kitang ilantad ang tunay na mukha ng tarantadong yon. Sir Kenpo, ang lakas talaga ng loob mo. Tama, ang manugang ko, ang estado at posisyon niya ay walang katulad sa buong katimugang lalawigan. Ganon ba? Ang galing naman. Ano sa tingin mo? Mahal, turuan mo siya ng leksyon. Sir Kenpo, pero siya ay si Luo. Tumahimik ka. Dinala kita rito para tulungan ang asawa ko, hindi para magpanggap na mabait dito. Ang ating partnership ay kanselado. Sir Ken, hindi maaari. Umalis ka. Walang kwenta. Sa katimugang lalawigan, walang sino mang may lakas ng loob. Apihin ang asawa at anak ko. Magsalita ka. Paano mo gustong mamatay? Ang asawa at anak mo. Sir Ken, talagang mapagtanggol ka sa iyong sariling pamilya. Pero, sigurado ka bang asawa at anak mo sila? Ano? Di ko ba kilala ang sarili kong asawa at anak? Di ko ba sila kilala? Sige, sa ganung kaso, edi ikaw ang magbayad para sa asawa mo at magbayad para sa cellphone na to. Ano? Tay, anong problema? Oo, mahal. Telepono lang yan. Ganoon ba kalaki ang problema? Siya? Nasaan siya? Siya, kanino ka nagtatanong? Hindi ba ito ang kanyang espesyal na telepono? Ito ang eksklusibong telepono ng asawa ko. Walang katulad sa buong mundo. Kaya pala, sinabi lang ni Stella na nagkakahalaga ito ng 80 milyon. Sabihin mo, saan mo nakuha ang teleponong ito? Mahal, totoo bang napakahalaga ng teleponong ito? Ninakaw ba niya ito? Sa tingin ko posible yan. Ang mga taong katulad nila, paano nila ito mabibili? Saan ko ito nakuha? Kailangan ko pang ipaliwanag sa inyo? O, gusto ninyong tumawag ako at papuntahin ang may-ari para siya mismo ang magpaliwanag sa inyo? Mahal, huwag mo nang sayangin ang oras sa kanya. Ipahuli na ngayon ang magnanakaw na ito. Sino ka talaga? Sino ako? Matapos ang lahat ng pagpapanggap mo sa ngalan ni Ma'am Ella at panloloko sa mga tao, hindi mo pa rin ako nakikilala? Ako ang espesyal na assistant ni Ma'am Ella. Ano? Ikaw pala. Mahal, anong nangyayari? Ano? Hindi ka naniniwala? Mukhang kailangan ko pa rin tumawag at magtanong. Wag, hindi na kailangan yan. Pag-usapan muna natin ang mga kondisyon. Pag-usapan ang mga kondisyon? Paano mo gustong pag-usapan? Pera lang ang gusto mo, di ba? Heto, ibibigay ko sa iyo ito bilang pampatahimik. Ang nangyari ngayong araw ay hindi kailanman nangyari. Magunwari na lang tayo na walang nangyari. Hala, gawa ito sa Imperial Jade. Napakamahal nito. Ibinigay lang niya ang jade na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Mayaman talaga siya. Paano mo lang ibinigay ito sa isang tao nang basta-basta? Nakalagay dito ang locket na may larawan ng pamilya mo. Si Bibi, Ella, ay gumastos ng malaki para mapagawa ito. Tumahimik ka. Hindi ko kailangan ng sermon mo. Ang piraso ng jade na ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Sobra-sobra na iyon bilang bayad. Ituring mo ang sobra bilang pampatahimik na bayad mo. Ken, hindi ka ba natatakot na malaman ng asawa mo? Madaling maniwala iyon. Makakagawa lang ako ng dahilan para hindi na ito pag-usapan. Madali lang. Basta hindi ka magsasalita. Sino ang makakaalam? Mahal, ano ang sinasabi niya? Irog. Oo, manugang. Huwag mong sabihin na talagang may ibang babae ka. Giliw. Dahil umabot na sa ganito, magiging tapat ako sa iyo. Sa totoo lang, Ano ang totoo? may asawa ako. Pero ginagamit ko lang siya. Ito lang ay para kumita ng pera para suportahan ka at si Juno. Ken, ikaw ay isang tunay at lubos na taong walang hiya. Kaya, ganoon pala ang sitwasyon. Stella,
Sa totoo lang, ginawa iyon ni Ken para sa atin. Huwag mo siyang sisihin. Bukod pa riyan, normal lang para sa isang lalaki na magkaroon ng ilang asawa o kerida. Sige, pinapatawad kita. Pero mula ngayon, ako lang at ang ating anak ang iyong mamahalin. Ang buong pamilya mo ay talagang walang hiya. Tama na. Ang 10-10 milyon na pampatahimik na bayad ay sapat para makatipid ka ng 10 taon ng hirap. Kaya tumigil ka na sa pagdaldal. Ang nangyari ngayong araw ay dito na matatapos. Kung hindi, magdudusa ka. Panaginip mo lang iyan. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, hindi ko lang sasabihin kay Bibi. Ella ang lahat ng ginawa mo. Ipapakalat ko rin ang iyong mga ginawa sa publiko. Ayaw mo ng simpleng toast, kaya mapipilitan kang uminom ng parusa. May tao ba dyan? Hawakan ninyo siya. Papag-aralan ko siya ng leksyon. Turuan mo siya ng leksyon. Ikaw, aw. Ken, kaya hindi ka na nga nagpapanggap? Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mong gawin ngayon. Honey, hindi lang siya. May kasabwat siya sa loob. Kasabwat? Oo, yung pumasok lang kanina. Siya talaga ang nambuli kay Juno. Kailangan mong palabasin silang dalawa dyan. Siya. Huwag kang papasok diyan. Pagsisisihan mo yan. Ikaw? Hindi ka naman karapat dapat pagsisihan. Saka kita huhubaran at kukunan ng litrato. Tingnan natin kung maglakas loob ka pang magsumbong. Napakababa mo. Ken, alam mo ba kung sino ang nasa loob? Ano? Tumigil ka sa pagsisigaw. Kumilos kang maayos. Ikaw. Ken, may taong nag-ooperahan talaga sa loob. Kung may problema ka, sa akin mo ibuhos. Operasyon? Sa tingin mo maniniwala ako dyan? Siyempre hindi. Alam ng kasabwat mo na nandito ako at nagtatago lang siya dahil takot. Sir Ken, ang tao sa loob ay... Umalis ka sa harap ko. Hindi kita kailangan para turuan ako sa trabaho ko. Huwag. Ang takot mo naman. Baka naman may kahiyahiyang nangyayari sa loob. Pagsisisihan mo ang pagbukas mo sa pintuang yan. Ikaw, akala mo, mapapagsisihan mo ang asawa ko? Ken, ang nasa loob ay ang anak mo, si Stella. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ikaw na babae. Si Ella ba ang nag-ayos para samahan niya si Elaine pauwi sa kotse? Pag-isipan mong mabuti. Kapag binuksan mo iyan, magsisisi ka. Dr. San, Ma'am Ella, maayos ang naging operasyon. Ang iyong anak na babae ay wala na sa kritikal na kalagayan. napakaganda naman. Salamat, Dr. San. Masyado kang mabait. Gayunpaman, hindi pa stable ang kalagayan ng iyong anak. Kaya hanggang sa makarating tayo sa istasyon at makababa, hindi natin maaaring alisin ang ventilador. Naiintindihan ko. Sa ngalan ng Tianchong Group, ibabalik ko ang pamasahe ng lahat ng pasahero at bibigyan ang bawat isa ng New Year gift package. Ituring ninyo itong aking paghingi ng paumanhin sa abalang idinulot ko. Ang New Year gift package ng Tianchong Group ay nagkakahalaga ng $100,000. Ma'am Ella, nagpapasalamat ako sa ngalan ng lahat. Dr. San, ako ang chairman ng Tianchong Group. Ito ay tanda ng aking pasasalamat sa iyo. Tanggapin mo ito. Hindi. Ang pagliligtas ng buhay ay aking tungkulin. Hindi ko ito matatanggap. Sige na nga, nagtatrabaho ka sa ospital ng kapatiran, tama ba? Oo. Tamang-tama. Mula ngayon, ikaw ang bagong direktor ng ospital ng kapatiran. Ano ito? Ako ang major shareholder ng ospital ng kapatiran. Huwag mong tanggihan. Sa iyong etika at kasanayan sa medisina, karapat-dapat ka sa posisyong ito. Kung gayon, maraming salamat sa iyo, Ma'am Ella. Dr. Sun, maaari mo bang alagaan ng kaunti pa ang aking anak? Ayos lang ba iyon? Siyempre. Manigong bagong taon. Manigong bagong taon, Chairman. Bakit wala ka sa bahay? Dumalaw kami para magbigay galang sa bagong taon, ngunit walang tao roon. Manigong bagong taon sa inyong lahat. Tinawag ko kayo rito ngayon upang pag-usapan ang isang malaking desisyon ng kumpanya. Chairman, ang inyong mga utos. Nais kong bawiin ang lahat ng pribilehiyo ng aking asawa at paalisin siya sa kumpanya. Ano? Paalisin si Sir Ken sa kumpanya, ngunit iyan ay mag-iiwan sa kanya ng walang-wala. Iyon mismo ang gusto ko, na mawalan siya ng lahat. Sundin namin ang utos ng chairman.
Mahal? Ano ba talagang nangyayari? Sa loob? Talaga bang anak mo yan? Oo, Manugang. Sino ba talaga ang nasa loob? Dahil umabot na sa ganito, sige na nga, ituloy na natin. Para matapos na ito ng tuluyan. Hawakan niyo siya para sa akin. Ngayong araw, itong kurtina ay bababa na. Gusto niyo man o hindi. Huwag! Ken, nawawala ka na ba sa sarili mo? Nasa operasyon ng anak mo. Papatayin mo siya. Tumahimik ka! Puta! Dalhin niyo siya sa banyo. Kunan niyo siya ng hubad na litrato para hindi siya makapagsalita mamaya. At gusto kong makita kung sino ang nasa loob ng minsanan. Huwag! Mukhang nagbobola lang talaga siya. Sinisikap niyang ipaisip sa akin na si Ella ang nasa loob. Kawawa naman. Ken? Ang yabang mo naman, di ba? Ella? Manugang, anong nangyari? Sino-sino siya? Mahal? Anong ginagawa mo dito? Kung wala ako rito, paano ko makikita ang palabas na ginawa mo ngayon? Ako. Pakawalan mo siya. Luna, pasensya na. Dumaan ka sa ganoon para sa akin. Ma'am Ella, okay lang ako. Basta makita mo lang ang tunay na kulay ng isang gago. Sulit na lahat. Kumusta si Elaine? Huwag kang mag-alala. Matagumpay ang operasyon ni Elaine. Ayos. Mabuti naman. Ella, ano ang ginagawa mo dito ngayon? Hindi ba dapat nasa ospital ka kasama si Stella para ipatingin siya? Ano? Akala mo nasa ospital ako, kaya naglakas loob kang gumawa ng kalokohan? Hindi. Ella, paano mo nasabi yan tungkol sa akin? Ako. Anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong paluin ang asawa ko. Bruha ka! Ang lakas ng loob mong paluin ng tatay ko! Tumahimik ka! Mahal? Sino? Sino siya? Bakit takot na takot ka sa kanya? Oo, Manugang. Sino ba talaga siya? Ken, tinatanong ka nila. Sa harap ng lahat, magpaliwanag ka. Sino? Ako? Mahal, sino ba siya? Talaga? Ano ba ang lakas ng loob niyang magpakita ng ganoong kayabangan sa iyo? Oo, sabihin mo sa amin. Siya ay ang aking asawa. Ella. Diyos ko. Asawa nga talaga siya. Ngayon, mas nakakainteresado na ito. Ano? Asawa mo talaga siya? Paano nangyari iyon? Ken, ngayon ako naman ang magtatanong. Sino sila sa iyo? Mahal, pahintulutan mo akong magpaliwanag. Galing sila sa aking bayan. Galing sa iyong bayan? Oo, mga kamag-anak ko sila mula sa aking bayan. Ako? Kaya ang pagbasag ng aking mga gamit, ang pananakit kay Luna, ang pagpilit sa akin na lumuhod. Hinayaan mo silang gawin lahat iyon? Hindi. Mahal, pahintulutan mo akong magpaliwai. Kakarating lang nila sa lungsod. Hindi pa talaga nila nauunawaan ang mga patakaran dito. Lahat ay kasalanan ko. Ah, talaga? Hindi nauunawaan ang mga patakaran? Ken, alam mo ba talaga kung ano ang tunay na ginawa nila? Mahal, kasalanan ko lahat ito. Mali ako. Ang mga bagay na nasira nila. Paano kung kunin mo na lang ito sa aking sweldo? Okay? Ken, wala kang hiya. Mahal, alam kong nasasaktan ka para sa akin. Sa pinakamasama, ngayong buwan babawasan ko ang mga 5-star hotel. Iiwasan ang ilang mamahaling kainan sa restaurant. Deal? Ken, napakalaking sakripisyo naman yan. Oh, sige na. Hindi naman malaking bagay. Wala iyon. Mahal, paano kung isuko natin ang buffet car? Hayaan mo na sila. Hindi natin dapat patuloy na pag-angkinin iyon. Ano? Talagang plano mong ibigay sa kanila ang buffet car? Oh, mahal, bago lang sila sa bayan. Mahirap para sa kanila. Maging mas mapagbigay. Tayo ng kaunti. Oh, napakabait mo naman. Alam mo ba kung sino ang nakahiga dyan at nagpapa-opera? Ano? Jan, maaari ba talagang... Mahal, ano ang nangyayari? Sino-sino ba ang mga taong nasa loob? Oh, Dad! Sino pa ba ang mas importante sa'yo kaysa kay Mom at sa Ken? Tumahimik ka. Ken, sa lahat ng mga taon na ito, masyado ba akong mabait sa'yo? Hindi. Baby, paano mo nasabi yan tungkol sa Ken? Tama na yan. Ano ang karapatan mo para maging ganyang kakapal ng mukha? Eksakto, ang babaeng umaasa sa lalaki ay walang karapatang magpakamataas. Ako ay umaasa sa lalaki? Ken, totoo ba yan? Baby, tumigil ka na sa paggulo. Maraming tao ang nanonood, okay? Dahil maraming tao dito, kailangan nating linawin ang lahat. Sa lahat ng mga taon na ito, para protektahan ang mahinang ego niya bilang lalaki, ako ang nasa likod ng mga eksena. Pinapabayaan ko siyang kumatawan sa kumpanya sa lahat ng bagay. At ano ang kapalit na natanggap ko? Ito. Mahal, kailangan mo ba talagang mag-ingay ng ganyan? Ken, sa lahat ng mga taon na ito, ako ang nagbigay sa'yo ng tirahan at pagkain. Ako ang nag-angat sa'yo kung nasaan ka ngayon.
At ito ang pagtataas mo ng boses sa Ken? Ang kapal ng mukha mo. Ano? Manugang, sino ba talaga siya? Anong karapatan niyang apihin ka? Ang dakilang CEO. Ang dakilang CEO. Hiwalayan mo siya. Natatakot kang sabihin? Sige. Hindi mo na kailangang sabihin. Sa pamamagitan nito, opisyal kong tinatanggal sa'yo ang iyong posisyon sa kumpanya. Mula ngayon, hindi mo na kailangang sabihin, hindi. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ano? Tinatanggal ka niya? Paano nangyari yan? Eksakto. Anong karapatan mong tanggalin siya sa posisyon niya? Tama na. Kayo lahat, tumahimik kayo. Siya ang majority shareholder ng Tianqiong Group at ang chairwoman nito. Kaya siya pala ang isa na talagang nagpapatakbo ng grupong Tianqiong. Kaya ganito pala kalakas ang babaeng ito. Sa lahat ng panahong ito, si Ginoong Ken na ito ay nabubuhay lang sa isang babae. Walang hiya talaga yan. Umaasa sa isang babae para buhayin siya at nag-aastang mayabang pa rin. Kaya, ikaw, ang iyong katayuan, ang iyong posisyon, ang iyong kayamanan, lahat galing sa kanya. Ang tunay na tycoon ay siya. Anong nangyayari? Huwag mong sabihin sa akin na si Ken ay isang binubuhay na lalaki lang. Hindi ko ito tatanggapin. Hindi ako papayag. Ella, iwan muna natin ang ibang bagay. Kumusta na ang ating anak na babae? Ang ating mga problema ay wala kung ikukumpara sa kalusugan ng ating anak na babae, di ba? Hindi ko napagtanto na ganito ka pala kaalaga sa ating anak na babae. Anong pinagsasabi mo? Ako. Palagi naman akong nagmamalasakit sa kanya. Tigilan na natin ito. Bilisan mo, dalhin mo ako para makita ko ang kanyang kalagayan. Ken, kung hindi ko nakita kung paano mo ipinagtatanggol at inaalagaan si Juno at ang kanyang ina, baka naniniwala ako sa pagpapanggap mo kanina. Daddy. Halo? Halo? Mahal, kailangan mong umuwi. May sakit si Elaine. Ella, nasa isang pulong ako sa negosyo. Hindi mo ba alam kung ano ang mas mahalaga? Bukod pa riyan, hindi naman ako doktor. Anong magagawa ng pag-uwi ko? Mahal, gusto kang makita ni Elaine. Namimiss ka niya. Tama na yan. Tapos na ako. Hello, mahal? Mahal. Daddy. Okay lang. Malubha ang sakit ng ating anak na babae at hindi mo siya pinansin. Gusto lang kumain ni Juno at pera at tao ang ibinabato mo para rito hanggang sa personal mong sinusuportahan siya. Ken, dapat matagal na kitang nakilala. Asawa. Magsalita ka. Huwag mo akong tawaging asawa. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ken, maghiwalay na tayo. Tayo? Ay tapos na. Tapos na tayo. Ano ang sinabi mo? Bingi ka ba? Sabi ko, diborsyo. Ella, piyesta. Kailangan ba talaga nating gawin ito? Gawin ito? Anong karapatan mong sabihin yan sa akin? Ako. Ken, paano ka nakakapagsalita? Matapos ang lahat ng ginawa mo, ang paghingi lang ng diborsyo ng tagapangulo ay pinakamalaking awa na makukuha mo. Tumahimik ka. Ella, malapit na ang bagong taon. Naghihintay ang buong pamilya at mga kaibigan na umuwi tayo. Hindi mo basta masisira ang piyesta nila, di ba? So alam mo palang piyesta? Ako ba ang may kasalanan? Ako. Ken, sa lahat ng mga taon, sa publiko, paano ko pinangalagaan ang imahe mo? Natatakot akong maikahiya ka bilang live-in son-in-law. Kaya nagpakumbaba ako. Sinikap kong iwasan ang mga public event. Ikaw, paano mo ako ginanti? Sa labas, may kabit ka at nagkaanak pa kayo. Gamit ang pera ko para buhayin sila. Paano mo nagawa sa akin ito? Paano mo nakayanan ang sarili mo? Mahal, nagkamali ako. Pero ako naman ay masipag na nagtatrabaho para sa kumpanya. Hindi ba't malaki rin ang naitulong ko? Naitulong? Sa tingin ko, para sa sarili mo lang lahat yan. Mahal, wag muna natin pag-usapan yan. Hindi ba nag-aalala ka sa mararamdaman ng mga magulang natin kung magdiborsyo tayo sa piyesta? Hindi rin magiging maganda ang bagong taon nila. Ang anak nating babae na si Stella, magiging okay kaya? Hindi ka pwedeng maging makasarili. Ella, nagmamalasakit ka pa rin sa akin, di ba? Huwag mong gawin ito. Hindi natin kailangang tahakin ang landas na ito. Makinig ka sa akin. Lampasan lang natin ang piyesta, okay? Tagapangulo, Ella, nandiyan sa loob ang anak natin. Gusto mo ba talagang makita niyang ganito? Sige, pinapatawad kita.
Pinapatawad kita. Ano? Pwede mong patawarin yon? Kaya, Binibini Ella ay isang tandang sawi lang sa pag-ibig. Talaga? Hindi pa ako tapos. Ikaw, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Ella, tama na yan. Lumuhod ka lang naman ang hinihingi ko. Ano, hindi mo ba magawa yon? Alam mo ba kung paano niya lang pinilit akong lumuhod? Ano? Ikaw? Siya ang kumukuha ng kotse. Ako lang. Ako na ang hingi ng tawad para sa kanya. Ayos na. Pero, sa harap ng lahat ng mga tao, di mo ba ako bibigyan ng konting mukha? Mukha? Ang yabang mo talaga ha? Sige, kung ganoon, ito na lang. Kunin mo ang yabang mo at umalis ka sa kumpanya ng walang-wala. Hindi! Hindi! Luluhod ako! Luluhod ako! Luluhod ako! Luluhod ako! Ayos na? Siya ay hindi pa lumuluhod. Ikaw, Ano ang ibig mong sabihin? Mahal, hindi ba sapat na ako ang humingi ng tawad para sa kanila? sigurado ka bang gusto mong ipagtanggol sila ng direkta sa harap ko? Sige, kung ganoon, maaari kang umalis at mabuhay ng maligaya magpakailanman kasama ang tunay mong pag-ibig. Hindi! 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 Bumaba ka at lumuhod. Ano? Hindi pwede. Bakit kami luluhod sa kanya? Kayong dalawang tanga. Kung hindi tayo magpapakumbaba ngayon, tapos na ako. Bumaba kayo at lumuhod! Mahal, nasisiyahan ka na ba? Sige, dahil bagong taon, ang nangyari ngayong araw, ipapalampas ko sa ngayon. Mahal, salamat. Salamat. Para kay Stella, maaari kong ibigay sa iyo ang huling natitirang dignidad. Tiyak na lulutasin natin ang usapin ngayong araw ng tuluyan. Ngayon, kayong tatlo, bumalik kayo sa inyong mga kompartimento. Huwag na kitang makita ulit. Honey, Anong ginagawa nyo dyan? Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng salita? G, Leon, alisin mo sila. Sige, kayong tatlo, bumalik sa inyong mga kompartimento. Mga pasahero, tapos na ang palabas. Bumalik na kayo sa inyong mga kompartimento. Bibi, Ella, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Mahal, patingin naman sa ating anak. Malamang sobrang excited siyang makita ako. Si, Elaine, nandito si Daddy para bisitahin ka. Elaine? Daddy, anong ginagawa mo sa tren na ito? Nagkataon lang, di ba? Huwag kang mag-alala, si Daddy ay mananatiling kasama mo. Yehey! ipaalam sa lupon, ipinagpapaliban muna ang plano. Chairwoman, hahayaan mo na lang ba talaga ito? Huwag kang mag-alala. Bulag ako noon, ngunit hindi naman ako ganon katanga. Kapag nangaliwa na, mang-aaliwa pa rin. Kaya ang plano mo ay, Ilang taon na niyang pinapatakbo ang kumpanya. May sarili siyang mga tapat na tauhan. Kung paalisin natin siya ng walang-wala ngayon, baka magwala siya at isama ang kumpanya sa kanyang pagbagsak. Kailangan kong pababain ang kanyang pag-iingat. Sa parehong oras, tahimik na tukuyin ang kanyang network. Pagkatapos, sugurin ng tuluyan. napakagaling Bibi, Ella. kinabahan ako. Mahal, paano nangyari na umabot tayo sa ganito? Ayoko rin naman nito, pero kailangan mong intindihin ako. Wala akong ibang choice. Pero ngayon, ako at ang anak ko, ang dami naming pinagdaan ng kahihiyan. Sige. Ngayon nabigo kita, pero ipinapangako ko babawi ako sa'yo. Talaga? Talaga. Alam mo ba kung bakit ako nagtiis ng ilang taon? Para saan ba ang lahat ng yon? Nakuha ko na ang puhunan ni Wilson. Isang hakbang na lang at matatapos na ang deal. Wilson? Siya ang pinuno ng nangungunang kapital sa mundo, ang kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap. Kapag nag-invest na sila sa akin, lulutang na ako. Magiging rising star ako sa mundo ng negosyo. Pagdating ng panahong yon, hindi na natin kailangang tiisin ang ugali ng babaeng yon. Talaga? Ang galing. Hintayin mo lang. Ngayon, pipirmahan ko ang kontrata. Pagkatapos nilang mag-invest, papaluhurin ko yung babae sa harap ko at magsusorry. Magmamakaawa ng tawad.
Chairman, manigong bagong taon. Manigong bagong taon, Wilson. Pero, sa halip na chairman, mas gusto kong tawagin mo akong Bibi, Ella. Naiintindihan ko. Bib, Ella, narinig ko ang kumpanya mo. Hindi. Ang asawa mo ay may mga problema kamakailan. Ano ba talaga ang nangyari? Mayroon bang magagawa ako para tumulong? Wilson, napakabait mo. May konting problema nga, pero kaya ko pa naman ito. B. Ella, sa lahat ng mga taong ito, sinusunod namin ang mga utos mo para tulungan ng palihim ang asawa mo. At kanina lang, nakuha pa namin ang isang malaking investment deal sa kanya. Alam ko, sa lahat ng mga taong ito, napakahirap ng pinagdaanan mo. BB, Ella, hindi ka lang tagapagligtas ko, ikaw rin ang aking benefactor. Ang tagumpay na meron ako ngayon ay dahil sa suporta mo. Ang paglilingkod sa iyo ay karangalan ko. BB, Ella, hindi ba maaasahan si Beicheng? Kung si Beicheng ay naging hindi tapat sa iyo sa anumang paraan, ako na ang bahala sa kanya para sa iyo. Salamat, Wilson. Ito ang plano. Ipagpatuloy mo ang pakikipagtulungan sa kanya. Hindi lang yon. Kailangan mong ibigay sa kanya ang puhunan ng mas maaga sa schedule. Ano? Mas maaga sa schedule? Tama. Sundin mo lang ang mga utos ko. Una, gawin mo ito. At pagkatapos, sige. Chairman, naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Mga pasahero, pakinggan po. Ang maliit na batang babae na nagpa-opera sa buffet car ay ligtas na ngayon. Mabuti. Ay, napakagandang balita yan. Oo nga. Ang ina ng bata ay nais magpasalamat sa lahat. Espesipiko niyang sagot na ang lahat ng tiket ninyo at paghinto ng tren. Maghahandog din siya ng mga regalo. Ang galing. Libreng tiket at regalo. Talagang napakaganda nito. Narinig ko yung nagpa-opera. Ay si Stella mula sa Changkyong Group, gaya ng inaasahan sa nangungunang kumpanya sa South Province. Napakabukas palad at responsable. Chairman Wilson, kumusta? Anong sinabi mo? Totoo ba? Chairman Wilson, hindi ko kayo mapapasalamatan ng lubos. Mahal, ito. Napakaganda nito. Ang plano ko ay maaaring matupad ng mas maaga. Ano yan? Mahal? Si Chairman Wilson ng kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap ay hindi lamang pumayag sa 10 bilyong dolyar na pamumuhunan, pero malapit na rin niyang ipadala sa akin ang kontrata para mapirmahan ng maaga. Malapit na akong umangat ng husto. Talaga? Napakaganda naman. Mahal, malapit ka nang bumawi. Eksakto. Mula ngayon, wala nang sino man ang makakatitingin sa akin ng mababa. Tara na, ngayong araw, lulutasin ko ang mga bagay kasama ang babaeng yon ng tuluyan. Si, mababawi natin ang ating dignidad. Tara na. Daddy, Ginoo, ang kondisyon ng iyong anak ay pansamantalang naging matatag. Ito ang listahan ng mga gamot na kailangan niyang inumin. Kailangan niya itong inumin ng tama araw-araw. Siya. Dahil maayos na siya ngayon, dapat na siyang umalis sa buffet car. Ano? Bingi ka ba? Sabi ko ilabas mo siya sa buffet car. Huwag mong hahayaang makaabala sa pagkain ng anak ko. Pero sir, kakagaling lang sa operasyon ng anak mong si Stella. Napakahina niya ngayon. Kailangan pa niyang magpahinga. Ulitin mo! Ilabas mo siya ngayon din. Sir. paumanhin itay. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat sinakop ang buffet car. Dr. Sun, salamat sa pag-aalaga sa akin. Aalis na lang ako. Sandali, Bini-Bini. Hindi ka pa pwedeng umalis. Sir Ken, anak mo siya, si Stella. Bakit ang lupit-lupit mo? Ako. Anak niya? Hindi niya karapat-dapat ang titulong iyon. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba maintindihan? Ipapaliwanag ko sa iyo. Peking produkto lang siya. Hindi siya minahal ni Sir Ken. Kami ang tunay na pamilya dito. Itay, totoo ba yon? Tigilan na ang kalokohan. Lilinawin ko, ayaw na sa'yo ng tatay mo. Ma, patayin mo na yung basurang yan at palabasin mo siya. Paalisin mo siya. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka ba? Umalis ka sa harap ko. Itay, totoo bang ayaw mo na sa akin? Sa lahat ng mga taon, si Elaine ay laging malapit sa kanyang ina at laging sumasalungat sa akin. Panahon na para matuto siya. Tumahimik ka! Wala akong anak na pasaway na tulad mo. Ikaw, tao ka ba talaga? Pagkatapos ng kahihiyang ginawa ng ina mo sa amin ngayon, ipapabayad ko sa kanyang anak ang lahat. Tigil! Ano ang ginagawa ninyong lahat?
nanay. Ken, baliw ka ba? Paano ka nangahas na manakit sa nanay ko? Hinahanap mo yan. Ella, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Ken, ako dapat ang nagtatanong niyan sa iyo. Si Elaine ay iyong sariling laman at dugo. Mas masahol ka pa sa hayop. Ako. Nanay, kanina lang sinabi ni Daddy. Ayaw na niya sa akin. Totoo ba yan? Elaine, Puta ka, papatayin kita. Mahal, bakit ka natatakot sa kanya? Ang plano mo noon, hindi ba ito matagumpay na? Sabihin mo sa kanya ngayon. plano? Anong plano? Ako. Ano ang kinatatakutan mo? Sina, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang asawa ko ay nakasiguro na ng 10 bilyong puhunan mula sa kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap. Ganoon ba? Ken, isa kang talunan. Paano mo makukuha ang puhunan mula sa kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap? Ikaw. Ano ang sinasabi mo? Sino ka ba? Lahat ng mga tagumpay na nagawa ng Tianqiong Group sa mga nakaraang taon ay dahil lahat sa akin. Dahil sa iyo? Tama? Kung wala ako, magiging ganito ba ang kumpanya ngayon? Wala ka kundi isang may bahay. Ano sa palagay mo ang kaya mong gawin? Gago ka. May ideya ka ba? Kaya sinasabi mo, dapat ba kitang pasalamatan? Ano pa? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Malapit na akong pumirma ng kontrata kay Wilson. Simula ngayon, ako ay malapit ng magtagumpay. Nang malaki. Ken, kanina lang ay nakaluhod ka at nagmamakaawa. Ngayong nakuha mo na ang 10 bilyong piso na pamumuhunan, tinalikuran mo na ako. Ang mukha mong iyan nakakadiri talaga. Dahil sawa na ako sa ugali mo. Sawa na ako! At sa 10 bilyong piso na pondo, ako ang bayani ng kumpanya. Lahat sila ay susuporta sa akin. At ang mga posisyon ninyo bilang chairman at pangunahing shareholder ay malapit ng matapos. Sa tingin mo ba talagang kaya mong makuha ang pamumuhunan ng kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap? Ano ang ibig mong sabihin? Ano? Sinasabi mo ba ikaw ang nakakuha nito? Ano sa tingin mo? Tigilan mo ang pagmamayabang. Tungkol sa iyo, isang lokal na mayamang babae ka lang. Gaano kakatapang na ikumpara ang sarili mo sa kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap? Eksakto. Ang kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap ay nasa ibang antas na. Ito ang numero 1 pangkat pinansyal sa mundo. At sa tingin mo, makakalapit ka sa kanila? Alam mo, ang kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap ang pinakamataas na pangkat pinansyal sa mundo. Kahit ako, wala akong kwalifikasyon para lumapit. Ano sa tingin niya ang meron siya? Siyempre dahil May kakayahan ng asawa ko at may talento. Siya? May kakayahan? Ano pa? Ang asawa ko ay 10,000 beses na mas mahusay kaysa sa iyo. Ella, sa lahat ng mga taong ito, laging minamaliit mo ako. Lahat ay nag-iisip ako ay isang palamunin lang. Sige, ngayon, patutunayan ko sa iyo na hindi ako ganoon. Ken, ang tanging taong laging nagmamaliit sa iyo ay ikaw mismo. Tama na. Tigilan mo ang pagpapanggap na mataas ang iyong lipad. Mula ngayon, lahat ng iyong katayuan ay mawawala. Panoorin mong mabuti. 5 minuto lang ang nakalipas. Bilang pangulo ng kumpanya, naglabas ako ng impeachment order laban sa iyo sa Tianqiong Group. Ang iyong katayuan at mga shares ay lahat inaalis. Tinatanggalan mo ba ako ng aking katayuan? Tama. Sa simula, hindi ako kwalipikado para tanggalin ka sa iyong katayuan. Pero ngayon, nakasiguro na ako ng 10 bilyon na pamumuhunan. Sumusunod sa akin ang lahat. Walang utang na loob na trader. Ken, sa tingin mo ba talagang makikinig sa'yo ang mga miyembro ng Lupon? Siyempre, sa lahat ng mga taon na ito, ako ang nagpapatakbo ng kumpanya. Ikaw naman, nakakulong lang sa bahay. Sa tingin mo ba, mayroon ka pa ring dating impluwensya? Mukhang hindi ko lang na-overestimate ang iyong pagkatao, kundi pati ang iyong kakayahan. Ilang taon ka lang naging executive director ko, at akala mo kontrolado mo na ang lahat? Isa ka talagang tanga. Tama na, Ella. Kung noon pa ito, wala akong kapangyarihan. Pero ngayon, mayroon akong kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap na sumusuporta sa akin. Mag-isip ka ulit, ang mga direktor ng kumpanya ba ay susuporta sa'yo o sa akin? Ken, napaka-inosente mo. Sa tingin ko, ikaw ang inosente. Wala kang ideya kung gaano na ako kataas umangat. Sige na mahal, huwag mo nang sayangin ang iyong hininga sa kanya. Ganito niya ako inapi ngayon. Paluhurin mo siya at magmano para humingi ng tawad sa akin ngayon din. Ella, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ngayon, humingi ka ng tawad kay Stella at baka bigyan pa kita ng pagkakataon. Kung hindi, ako mismo ang maghihiganti para sa kanya. Daddy, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo nang kausapin ng ganyan si Mommy. Tumahimik ka! Mga matatanda ang nag-uusap.
Walang karapatan ng isang batang tulad mo na makialam. Ken, ang lakas ng loob mong sigawan ng anak natin? Tao ka pa ba? Anak, huwag mo akong takutin diyan. Sino ang nakakaalam kung kaninong anak talaga siya? Ano ang sinabi mo? Noong buntis ka noon, laging abala ako sa trabaho. Sino ang nakakaalam kung tunay nga ba siyang anak ko? Ang aking sariling laman at dugo, isang tao lang ang kinikilala ko. Iyon ang aking anak na lalaki. Si Juno. Ken, tao ka ba talaga? Akala mo ba lahat ay kasing walang hiya mo? May lakas ka ng loob na sakta ng asawa ko? Ginusto mo yan. Stella, Ipinagkaloob ko sana sa'yo dahil kay Stella at iiwan ka ng kaunting dignidad. Pero ngayon, Ken, nawala na nga yun huling pagkakataon. kailangan ko pa ba ng pagkakataon mula sa'yo? Ang lakas ng loob mong magpakamataas. Anong karapatan mo? Mahal, turuan mo siya ng leksyon. Eksakto. Anak, durugin mo ang babaeng ito. Bayaran niya lahat ng kahihiyan na dinanas mo sa mga nakaraang taon. Ella, dahil sa ating nakaraan, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Dito, ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin at kay Stella. Saka ako lang, muling palalampasin ito. Gusto mong lumuhod ako? Kaya mo ba? Ella, ikaw, huwag mo akong subukan. Subukan? Kung gawin ko, tandaan mo ito, talunan. Habang buhay kang magiging talunan. Ikaw, Kasalanan ko ang lahat. Akala ko ang pagpapakumbaba ko ay makakapagbigay sa atin ng kahit kaunting dignidad. Mukhang wala ka talagang utak. Ikaw, Hindi mo karapat dapat yun. Nagmamagaling ka pa rin? Mahal, bakit ka natatakot sa kanya? Nawalan na siya ng lahat, di ba? anong magagawa ko? Malalaman mo rin. Ipagpatuloy, ituloy ang plano. ano ang plano? Ella, ano ang pinagsasabi mo? Ano ang minamadali? Malalaman mo rin. Hindi. Umaarte ka pa rin? Sino ba ang gusto mong takutin? Eksakto. Nawalan ka na ng Tianqiong Group. Ano pa ba ang meron ka? Ella, wala akong pakialam kung anong plano ang meron ka. Pero masasabi ko sa'yo ngayon din, tapos ka na. Papatikimin kita rin. Ang lasa ng pagkawala ng lahat. Sige, sige. Maghintay ka at makikita mo. Elaine, pasensya na. Ayaw sana ni Mama na makita mo ito. Pero ngayong araw, kailangan ni Mama. Ayusin ang mga bagay sa kanya. Ma, huwag kang malungkot. Alam ko, Ma. Ma, yung pinakamagaling na nanay sa buong mundo. Nandito lang ako palagi para sa'yo, Ma. Mabuti. Narinig mo yan? Ito ang itinuro mo. Mabuting anak na si Stella. Palaging sumusunod sa bawat salita mo. Bahala na. Kung wala ka, mas magiging maayos lang ang buhay ko. Ken, ibig mong sabihin, Cammy, ang pumigil sa'yo? Ano pa? Kung wala ka, kung wala ang pabigat na to, ang karera ko, mas maayos sana ang takbo. Tama yan. Eksakto. Sa kakayahan ng asawa ko, matagal na sana siyang nasa tuktok. Sige, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng salita sa kanya. Pirmahan mo ito. Bilisan mo. Huwag muna tayong mag-usap ng ibang bagay. May lakas ka pa ng loob na banggitin ng diborsyo? Ken, gusto mong umalis ako ng walang dala? Lahat, maligayang bagong taon. Nakarating kayong lahat. Siyempre naman, nandito kami para sa tagapangulo. Ang tagapangulo natin na api. Hindi natin pwedeng palampasin yon. Talagang hindi. Maghiganti tayong magkakasama. Si, Dinala ko na ang mga dokumento. Pipirmahan natin yun mamaya, magkakasama. Tapos opisyal na yon. Kaya magpasok muna tayo. Ken, gusto mo, walang-wala akong aalis? tama. Lahat ng meron tayo ngayon, ako ang nagtayo mula sa wala. Akala mo ba ibibigay ko lang sa'yo ang yaman ko? Gago ka. Si Miss Luo ang naglagay sa'yo kung nasaan ka ngayon. Tapos ngayon, wala kang ibibigay sa kanya? Ken, minamaliit kita. Wala kang kahihiyan? Kung hindi ka magiging brutal, hindi ka magtatagal. Simpleng prinsipyo lang yan, hindi mo pa rin maintindihan? At saka, lahat ng meron ako ngayon talagang para sa akin yun. Dumating na ang tren sa istasyon. Pakikuha ang lahat ng inyong personal na gamit. Salamat sa paglalakbay kasama namin. Nasa istasyon na tayo, Ella. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Pirmahan mo ang kasunduan. Kung hindi mo ito pipirmahan, huwag mong sisihin ang mangyayari.
Panaginip mo yan. Ikaw ang may gusto nito. Kung ganoon ang gusto mo, huwag kang magsisisi na hindi kita binigyan ng isa pang pagkakataon. Sir Ken, Ikaw pala? Alam ko na talaga, Ella, na hindi kusang magbibigay ng kontrol. Kaya kalahating oras na ang nakalipas, nakipag-ugnayan na ako sa mga pinakamataas na tao sa kumpanya para magkita tayo sa istasyon. Mga Siangkun walang utang na Airlines. loob. Nagsimula kayong lahat kay Miss Luo. Mga veterano kayong empleyado. At ngayon, tinutulungan ninyo ang isang dayuhan laban sa kanya? Ano, Ken? Gagamitan mo ba ako ng lakas ngayon? Eh ano kung ganoon? Kanina lang binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang hindi kumuha. Ikaw dyan, dalhin ninyo ang babaeng ito sa kustodiya. Sino ang may lakas ng loob? Kayong mga taksil na walang utang na loob, lumilipad sa siyam na langit, sumasagisag sa ganda, at kahusayan ng sino ang nagpalaki sa inyong lahat? Sigurado ka bang gusto mo siyang tulungan? Naisip mo na ba itong mabuti? paumanhin po dito. Ma'am Ella, si Sir Ken. Masyadong malaki ang alok niya. Tama po, Ma'am Ella. Kailangan mong intindihin ang aming sitwasyon. Kung mas maaga mo sana kaming na-promote at binigyan ng shares, hindi na namin kailangang gawin ito. Ikaw, hindi ba't mabuti ang trato ko sa inyo sa lahat ng panahong ito? Ang mga sweldo ninyo ay doble ng karaniwan sa industriya. Regular pa nga akong nagbibigay ng bonus sa inyo. Ang mga mumurahing tira-tira lang na yun, hindi sapat. Kung hindi mo kami bibigyan ng shares, wala kaming pakiramdam ng seguridad. Kayong lahat ay isang grupo lamang ng mga lobong sakim at walang utang na loob. Huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanya. Gawin mo na ngayon. Pilitin siyang pirmahan ang kasunduan. Hayaang si Sir Ken ang mamahala. Gusto kong subukan ninyo. Ito, ang chairwoman. Bingi ba ang mga tenga ninyo? O sira ba ang utak ninyo? Ang Siangkun Airlines. Sasabihin ko sa inyo ng isa pang beses. Hindi na siya ang chairwoman. Tama. Ang Tianqiong Group ay pag-ari ng manugang kong lalaki, si Ken. May sasabihin ako sa iyo. Sa isang lalaking tulad niya, hindi niya kailanman makukuha ang Tianqiong Group. Matapang ka pa rin kahit gipit ka na. Ella, ngayon, ipapakita ko sa iyo. Sa buhay na ito, ang anumang gusto ko ay akin. Hulihin siya ngayon. Ken, pagsisisihan mo ito. Hulihin siya. Bitawan mo ako. Ella, ngayon, tingnan mong mabuti. Tingnan natin kung sino ang magsisi. Pirmahan mo na. Hindi ako pipirma. Tatay, hindi. Oy, Tumahimik ka! Muntik ko nang makalimutan ka. Ella, kaya pipirma ka o hindi? ang kapal mo. Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng salita? Hindi mo pwedeng sakta ng isang pasyente. Umalis ka sa daan! Ken, wala kang respeto sa batas. Ngayon, ako ang batas. Kung hindi ka pipirma, itatapon ko ang anak mo sa labas. Elaine, pakawalan mo ako. Tumigil ka diyan! Bitawan mo. Tigilan mo yan. Ikaw pala. Mahal? Sila. At sino ba sila? Ella, nakikita mo? Nandito na rin ang mga miyembro ng board. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano ka mawawalan ng lahat ng tuluyan. Oh, talaga? Gusto ko ring makita yan. Talaga. Hindi ka susuko hanggat hindi ka napipilitan. Tamang-tama ang dating mo. Kayo, bilang isang grupo, magbotohan kayo para tanggalin ang babaeng ito sa lahat ng kanyang posisyon at alisin siya ng tuluyan. Gago ka. Ano? Ikaw, sinuntok mo ako? Tama, sinuntok kita. Hayop ka. Trader ka. Anong ginagawa mo? Tama na yan. Kayo, lampas na kayo sa limitasyon. Ano pa bang inaasahan mo? Sa tingin mo ba't sila nandito ngayon? Ano? Hindi ba't nandito sila para suportahan ako? Ken, makinig ka. Nandito kami ngayon para ayusin ka. Anong sinabi mo? Akala mo ba na mag-isa mo lang? Kaya mong talagang ibaling ang napakaraming miyembro ng board para suportahan ka? Akala mo talaga espesyal ka. Ikaw, kayo, kayong lahat. Bitawan ng chairman. Ken, ngayon, gusto ko talagang magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana nagawa na alisin ang lahat ng mga parasito sa kumpanya. At ilantad sila. Ano? Mga miyembro ng board,
Dahil nandito na ang lahat ngayon, opisyal kong tatawagin ang biglaang pagpupulong ng lupon, ang pumapabor sa pagpapalayas kay Ken. Pakiangat ang inyong mga kamay. Hemp, yung gold digger na yon sa huli, siya pa ang natanggal. Para maging kasing walang hiya niya, karapat dapat siya. Napagpasyahan na, Ken. Simula ngayon, opisyal ka nang tinatanggal sa kumpanya. Mukhang ang walang mapapala ay ikaw. Sige, kayo lahat. Mga ahas kayong dalawang mukha. Hindi ba ninyo nakikita ang nangyayari? Ha? Anong mapapala sa pagsama mo sa kanya? Gago. Ang hindi nakakakita ng nangyayari ay ikaw. Isang binubuhay na lalaki ang nangahas na mag-alsa. Hemp. Tangang masama ka pa. Ikaw? Wade, nakalimutan mo na ba ang 50 milyong dolyar na proyektong ibinigay ko sa iyo? Ang lakas ng loob mong magtaksil sa akin. At ikaw, Chris, ang proyektong North City na ibinigay ko sa iyo. Nakalimutan mo rin ba yon? Miss Luo, ibinigay ko. Tingnan mong mabuti. Ang 50 milyon mo ay narito mismo. Miss Luo, nakumpis ka na ang ebidensya. Miss Luo, narito ang patunay na ginamit niya ang selyo ng kumpanya para pirmahan ang kasunduan ng proyekto ng walang pahintulot. Miss Luo, ito ang ebidensya na siya ang naglipat ng pondo sa akin. Kayong mga taksil na traidor. Tumahimik ka. Ang tunay na taksil dito ay ikaw. Kung wala si Miss Luo, wala ka ngayon at nangahas ka pang magbalak ng paghihimagsik. Mas masahol ka pa sa hayop. Akala mo ba talaga na nakikipagtulungan kami sa iyo? Tangang-tanga ka. Tinutulungan lang namin si Miss Lu na maghanda ng bitag. Ikaw, Ken, baka ma-disappoint ka. Sa mga ebidensyang ito, hindi mo makukuha ang kumpanya. Baka, harapin mo ang pagkakakulong. Maari ka pang magtapos sa bilangguan. Mahal, ano na ang gagawin natin ngayon? Ella, wala ka talagang alam. Akala mo ba, ang mga taong ito ay makakapigil sa akin? Ano bang ibang trick ang meron ka? Hemp, Ella, umaasa ka lang sa mga miyembro ng board na ito. Paano nila ako matatalo? Sabihin ko sa iyo, huwag mong kalimutan. Meron na ako ngayon ng nangungunang financial group sa mundo. Ang kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap bilang aking itinalagang investment partner sa maliit mong Tianqiong Group lang. Maglakas loob kang hamunin ako? Wala kayong kwentang lahat. Eksakto, ang asawa ko ay nakasiguro ng bilyon-bilyong puhunan mula sa kapulungan ng Kislap. Bakit kami matatakot sa iyo? Tama. Maliit na kumpanya ka lang mula sa Timog Probinsya. Huwag mong labis na pahalagahan ang sarili mo. Sinasabi ko sa'yo, kung tututol ka sa manugang ko ngayon, tumututol ka na sa kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap. Ngayon, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumama ka sa akin o sundin mo ang babaeng ito at magdusa kayong magkasama. Ken, uulitin ko? Akala mo ba talaga ang puhunan ng kapulungan ng Kislap ay pinaghirapan mo? Sa puntong ito, nagbobola ka pa rin. Tang, hindi mo ba naisip kung wala siyang katuwang sa likod? Paano makakakuha ng pondo mula sa chamber? Ang isang simpleng manugang na nakatira lang sa bahay? Hindi ako. At sa tingin mo siya ang may kagagawan? Ano sa palagay mo? Hindi ko na kailangan maghula kung talagang magaling siya. Bakit siya? Magiging isang may bahay sa loob ng maraming taon? At isa pa, bakit hindi niya hahayaan? Ang isang malaking konglomerato ay patuloy na umangat? Paano kung natatakot si Ma'am Ella na hindi mo makakayanin ang kanyang bilis? Kaya gusto kanyang turuan ng dahan-dahan. Paano kung natatakot si Ma'am Ella na malaman mo ang malaking agwat sa pagitan ninyo? Natatakot siyang makaramdam ka ng kahihiyan, kaya sinadya niyang pabagalin ang paglago ng kumpanya? Tumahimik ka! Ang kapal ng mukha mo! Akala mo matatakot ako sa mga sinasabi mo? Eksakto. Hindi ka ba natatakot na ang iyong kayabangan ay magdulot sa iyo ng kahihiyan? Sige, Kung ganon, ngayon ko lang ipapaliwanag ng buo sa iyo kung paano nangyari ang lahat ng iyong nakamit. Kumusta? Wilson, pasensya na. Mayroon akong kaunting hindi inaasahang pangyayari dito. Pwede mo bang pumunta ka agad sa kotse? Ikaw lang ang... Kanino ka tumatawag? Wilson? Hindi ka bingi, di ba? Tisk, ang kalokohan. Kilala mo si Wilson? Hindi ka karapat-dapat. eksakto. Si Wilson ang pinuno ng nangungunang guild sa negosyo sa buong mundo. Ang yaman niya ay kapantay ng mga bansa. Hoy, alam mo ba kung saang direksyon nakaharap ang pintuan niya?
Hindi ako karapat-dapat. Pero ikaw, sa tingin mo anong dahilan para isipin mong karapat-dapat ka sa puhunan ni Wilson? Siyempre, dahil sa aking talino at kakayahan. Tama. Hindi tulad mo, na umaasa lang sa mga lalaki. Tama na. Kung kayong lahat ay mananatili sa kanya at magdurusang magkasama, hindi ko kayo pipilitin. Ikaw, dalhin mo ang mga board member na ito sa piitan. Pirmahan niya ang kasunduan ng maayos. Ano pang hinihintay mo? Bingi ka ba? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng bagong chairman? Ano pang pinag-aatubili mo? Kayo lahat, sumunod kayo sa akin. Alam nyo lang ang mag-aliw kung susunod kayo sa kanya. Maghihintay lang kayo ng araw na magiging pulubi kayo kasama niya. Oy, gamitin ninyo ang utak ninyo. Ang kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap. At ang maliit na Tianqiong Group. Hindi naman kayo tanga. Alam ninyo kung alin ang pipiliin, di ba? Tsaka, pagkatapos ng ginawa natin, wala nang atrasan. What? Subukan na lang natin ang pagkakataon. Tara na. Ano ba ginagawa ninyo? Nababaliw na ba kayong lahat? Xiao Hu, Xiao Sun, at kayong lahat, alam ba ninyo ang ginagawa ninyo? Akala nyo mga direktor pa rin kayo? Tama, mabuti pang unawain ninyo ang sitwasyon. Huwag ninyong kalabanin si Sir Ken. Tama na ang salitaan. Mga kasama, gawin na natin. Magaling. Ang maliit na bagon na ito ay talagang nakakamangha. Wilson, ikaw, anong ginagawa mo dito? Hindi ito totoo. Si Wilson yan, ang alamat na si, tagapangulo ng kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap. Diyos ko, hindi ako makapaniwala na narito siya. Nananaginip siguro ako. Pumunta ako rito dahil mismo sa inyo, Sir Ken. Ha? Ano? Wilson, pumunta rito para kay Sir Ken. Ngayon, malaking problema na si Ma'am Ella. Narinig mo ba yon? Ella, ito si Wilson. Personal siyang pumunta rito para makipagkita sa asawa ko. Sino ka ba? Ay, nako. Wilson, isipin mo, pinaghirapan mo pa ang pagpunta rito. Pakiramdam ko, sobrang pasensya, nasa abala. Walang kailangang formalidad. Kung hindi dahil sa iyo. Ako, hindi na sana ako kailangang pumunta ng personal. Talagang para sa akin siya pumunta. Magaling. Malaking karangalan ito para sa akin. Wilson, maaasahan mo, hindi kita bibiguin. Wilson, salamat sa abala. Sa pagpunta mo rito. Ma'am Ella, karangalan ko ang makapaglingkod. Wilson, ano ang sinabi mo? Makaglingkod, saya? Naririnig ko ba ng tama? Ano si Wilson? Pinag-uusapan? Wilson, dapat ay nagkamali ka. Siya ay isang walang kwentang tao. Ano ang sinabi mo? Ako, sinabi ko. Sabi ko siya. Walang kwenta siya. Tumahimik ka. Gaano kakapal ng mukha, basura. Magwalang galang kay Ma'am Ella. Wilson, ikaw, anong sinasabi mo? Tama, Wilson. Bakit mo siya sinuntok? Hindi ba siya ang pangunahing target mo sa pamumuhunan? Pangunahing target sa pamumuhunan. Hindi siya karapat-dapat. Wilson, ikaw, anong sinasabi mo? Sinasabi kong ikaw ay isang basurang bulok ang moral. Hindi ka karapat-dapat na makatanggap ng pangunahing pamumuhunan ng kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap. Ano? Ken, ikaw ang may gawa. Ikaw ang magdusa. Tumahimik ka. Wilson, siguro mayroon lang pagkakamali. Bakit mo biglang sasabihing ako'y bulok ang moral? Tama, ang manugang ko ay isang taong may mahusay na ugali at matuwid na asal. Isang mabuting tao. Kay gandang taong may mahusay na ugali at matuwid na asal, ang kapal ng mukha mo ay nagbukas ng aking mga mata. Wilson, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Pero ang aming 10 bilyong dolyar na pamumuhunan. Hindi ka na pwedeng umatras ngayon, di ba? Tama ka, Wilson. Bilang pinuno ng kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap, hindi ka pwedeng bumalik sa sinabi mo. Kung kumalat ang balita, masisira ang reputasyon mo. Ngayon, pinagbantaan mo ako. Ano? Kailangan ko ba ng pahintulot mo para kanselahin ang isang malaking pamumuhunan? Hindi ko ibig sabihin iyon. Tumahimik ka.
Wilson, pakiusap, huwag kang bababa sa antas niya. Ang aming napagkasunduang pamumuhunan ay hindi basta-basta makakansela, di ba? Pasensya na, pero seryoso talaga ako. Pumunta ako rito ngayon para ipahayag na ang pamumuhunan ng kapulungan ng kalakal ng lungsod. Kislap sa inyo ay opisyal ng kinansela. Anong? Paano nangyari ito? Sabi ko sa'yo eh, huwag kang masyadong mayabang, pero ayaw mo makinig. Bakit nangyayari ito? Naiintindihan ko na. Ella, ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito, hindi ba? Ako, Ruhaka, kaya pala ang yabang mo. Nagtaksil ba siya sa'yo at sinira ang reputasyon mo? Ngayon ko lang naintindihan. Kanina mo pa binabanggit ang plano kaya? Kasabwat mo si Wilson para sirain ako. Napakababab mong tao. Wala nang pag-asa sa inyo. Ella, ang kapal ng mukha mo. Humarap ka para sirain ang mga plano ko. Papatayin kita ngayon, Ag. Bitawan mo ako. Ang siraulo nito? Tila tama ang desisyon kong kanselahin ang iyong pamumuhunan. Hindi. Mali rin yan. Ang sinasabi mo ay hindi mahalaga. Ang sinasabi ko ay hindi mahalaga. Eksakto. Narinig ko na ako ang personal na pinili ng misteryosong chairman ng kapulungan ng kalakal ng lungsod Kisla. Ako? Narinig ko rin yan. Sa likod ng kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap ay may makapangyarihang misteryosong tao. Tanging siya lamang ang makakapagpasya sa mga mahahalagang bagay ng kapulungan. Ikaw ay tama. Wala talaga akong saysay. Kung gayon, dapat nating hingin ang opinyon ng taong iyon. Mabuti at alam mo. Wilson, ang lakas ng loob mo. Ikaw, isang tagapagpatupad lamang, ay nangahas na kanselahin ang aking kwalifikasyon nang hindi mo na humihingi ng pahintulot sa taong iyon. Tama, pumunta ka at linawin ito agad. Kung ipagpapaliban mo ang mahahalagang bagay ng kapulungan, hindi mo kayang harapin ang mga kahihinatnan. Kung gayon, tatanungin ko na ngayon. Chairman, mangyaring magpasya. Anong sinabi mo? Anong problema? Hindi ba't sinabi mo sa akin na magtanong sa chairman? Sinasabi mo bang? Siya ang chairman? Ano pa? Dilat ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Siya, ang chairman ng kapulungan, ng kalakal, ng lungsod, Kislap, Bibi, Ella. Diyos ko, ang babaeng ito ay talagang ang chairman ng kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap. Nakakagulat naman. Hindi lang siya ang chairwoman ng Chankyong Group. Meron pa siyang ibang misteryosong pagkakakilanlan. Wilson, nababaliw ka na ba? Paano siya pwedeng maging chairman? Ako? Hindi ako naniniwala. Ikaw ay nagsasabing baliw ako? Hindi. Ako, hindi ko ibig sabihin iyon. Wilson, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Isang babae na iniwan ng asawa ko? Paano siya pwedeng maging chairman? Tama nga. Wilson, ang maalamat na tagapangulo, paano kaya iyon isang taong alam lang maging tagapangalaga ng tahanan? Isang may bahay? inaalagaan ko ang aking tahanan at pamilya dahil mahal ko sila. Pero hindi ibig sabihin iyon lang ang ako. Ano? Ken, sa lahat ng mga taong ito, itinago ko ang aking pagkakakilanlan. At sinuportahan ka mula sa mga anino. Iyon ay dahil gusto kong hintayin ang araw pagkatapos itaas ka sa tuktok upang ipakita kung sino talaga ako. Pero ngayon parang lahat iyon ay aking pangarap lang. Sinasabi mo ba nagpaplano ka na tulungan akong umakyat sa mas mataas na posisyon? Hindi na mahalaga ngayon. Mula sa sandaling ito, ipinahahayag ko kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap. Ay binabawi ang lahat ng mga pamumuhunan nito sa iyo at itinatakwil ka sa buong industriya. Ang lalaking ito ay talagang nararapat sa kanyang nangyari. Karapat dapat sa kanya. Sino ba ang may sabing maging gago siya? Hindi. Ella, nagkamali ako. Tayo! Mag-asawa tayo! Ken, wala ka bang hiya? Kanina, ikaw pa ang nagpumilit na maghiwalay tayo? Ella, para sa ating dating pagmamahalan at para kay Stella.
bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin at kay Stella, sa tingin mo ba talaga na karapat-dapat ka sa pagkakataong iyon? Oo. Oo, karapat-dapat ako. Ella, alam kong mahal mo pa rin ako. Alam ko. Hindi ka. Magiging ganito kalupit. Para sirain ako, di ba? Ken, minaliit ko talaga kung gaano kakapal ang mukha. Pinilit mo lang kami ni Stella ng ganoon. Nakalimutan mo na ba? Kasalanan ko iyon. Ako. Nawalan ako ng ulo sandali. Ella, nakikiusap ako sa iyo. Hindi na ako maglalakas loob na gawin iyon ulit. Naging tanga ako. Napakatanga. Hindi. Teka, mahal, naniniwala ka ba talaga na siya ang chairwoman? Ano ang ibig mong sabihin? Tama, paano mo mapapatunayan na siya ang chairwoman? Parang, Ang maalamat na chairwoman ay laging kumikilos sa likod ng mga eksena. Wala pang nakakakita sa kanyang tunay na mukha. Eksakto, ang tanging mga nakakita sa chairwoman ay ang mga pinakamataas na opisyal ng chamber. Hinala ko ay nagtutulungan sila. Gamit ang pangalan ng chairwoman para sadyang guluhin ka dito. tama, iyon nga siguro. Sinasamantala ang katotohanang walang nakakita sa chairwoman. Maglalakas loob silang magpanggap bilang siya? Ang lakas ng loob nila. Ella, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba na ang pagpapanggap bilang chairman ay may malubhang kahihinatnan? Ako ang magpapanggap? Ano pa? Inaasahan mo bang maniniwala ako na ang iginagalang na chairman ng kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap ay ikaw? Isang may asawang babae na may mga anak? Isang may bahay? Kayong lahat, ano pang hinihintay ninyo? Bilisan ninyo at dakpin ang impostor na ito at arestuhin. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob. Ken, nawawala na ba talaga ang isip mo? Wilson, pinapayuhan kita na ituwid mo ito. Kahit na ikaw ay ang chairman ng kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap. Hindi ka pwedeng kumilos ng walang ingat. Ako ang kumikilos ng walang ingat. Eksakto. Sa palagay mo ba hindi namin makikita ang totoo? Sa totoo lang, siya ay kabit mo lang. Ikaw, Ang babae ay kabit ni Wilson. Kaya nga ipinagtatanggol niya. binabalaan kita, hamak ka. Huwag mong isipin na lahat ay kasuklam-suklam. Ken, wala ka bang kahihiyan? Akala mo ba lahat ay walang hiya, tulad mo? Tumahimik ka! Putang ina. Nagpapanggap pa? Niloko mo ako, ha? Ken, ikaw ang nangloko. Tumahimik! Mga guwardiya, hulihin siya! Niloko mo ako? Ako mismo, ang haharap sa kanya! Ano ang ginagawa mo? Ken, hindi ka talaga natatakot mamatay? Wilson, ipapayo ko na umatras ka. Kapag iniulat ko ang ginawa mo ngayon sa Pangulo, ano sa tingin mo ang mangyayari sa iyo? Honey, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi mo kontakin ang Pangulo ng Kapulungan ng Kalakal ng Lungsod Kislap? Tama. Tamang-tama, nasa akin ang numero niya. Ikaw, ay wawakasan. Talaga? Sige, tawagan mo na. Maghihintay ako. Matigas pa rin ang ulo? Honey, tawagan mo na yung tao. Anong problema, honey? Bakit? Bakit hindi tumatawag? Hindi tumatawag. Alam mo ba kung bakit hindi tumatawag? Dahil ang aking dedikadong telepono ay dinurog ng iyong kabit? Ano? Ang lakas ng loob nila na durugin ang iyong telepono. So yung telepono kanina, ang 80 milyong dolyares na telepono, ay ang dedikadong telepono ng Grand Chairman? Hindi. Imposible yan. Ano pa ba yun? Akala mo ba ang teleponong yun ay napakamahal ng walang dahilan? Dahil naka-encrypt ito sa lahat ng komunikasyon para masiguro ang pinakamataas na antas ng seguridad para sa kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap. Noong nasa kapulungan, nagmakaawa ka para sa contact ng Grand Chairman. Ibinigay lang namin sa iyo dahil sa respeto kay Miss Luo. Ngayon mukhang mali na talaga ito mula pa sa simula. Tigilan mo ang kalokohan. Ikaw, siguro dahil sa bagong taon, masyadong maraming tao, kaya hindi tumatawag. Tama! Ang importanteng taong yun, hindi basta-basta sasagot sa telepono. Ito, siguro dahil sa bagong taon. Siya. Masyado lang siyang busy. Mukhang hindi ko kayo mapapasuko ng tuluyan ngayon. Hindi ito magwo-work. Luna, dalhin mo rito yung telepono para sa akin. Celia? Chairwoman, bukod sa nasira ang screen, normal naman ang lahat ng ibang function. Ken, hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Ngayon, nakabukas na ang telepono. Subukan mong tumawag ulit.
Ngayon, binuksan ko na ang phone ko. Subukan mong tawagan ulit. Ako? Sino ang tinatakot mo? Mahal, nagboblangko lang siya. Tawagan mo na siya. Sige, tatawag ako. Ken, kailangan mo pa bang sagutin? Ano? Paano ito nangyari? Paano ito nangyayari? Nagkataon lang. Nagkataon lang talaga ito. Sige, hindi ka pa rin naniniwala sa akin, ano? Para sa taong kasing talino mo, kailangan lang nating gawing mas malinaw. Tagapangulo. Tagapangulo. Ken, ako, sa ngalan ng kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap, opisyal na pinagbabawalan ka sa pandaigdigang komunidad ng negosyo ng tuluyan. Ken, ngayon, mayroon ka pa bang alinlangan? Ella, mali ako. Alam kong mali ako ngayon. Mali? Talagang alam kong mali ako. Higit pa sa anumang oras. Alam kong mali ako. Ella, Hindi mo alam na mali ka. Alam mo malapit ka ng mamatay. Paano nangyari ito? Ikaw. Kaya ikaw nga talaga ang mataas na tagapangulo ng kapulungan ng kalakal ng lungsod Kislap? Wala na tayo. Stella, anong gagawin natin? Tapos na ba tayo? Tapos na ba talaga tayo? Tumahimik ka. Ikaw ang walang tigil sa kakasatsat. Ano? Paano mo nasabi sa akin yan? Nanay mo ako. Ella, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sige na? Ken, binigyan na kita ng paulit-ulit na pagkakataon. Pero pinagtatapakan mo lang ang mga yon. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka sa awa ko? Ella, ang dami mo nang ibinigay na pagkakataon sa akin. Ano ba naman ang isa pa? Tama ba, Ella? Makinig ka. Ang kabaitan ko ay hindi kasangkapan para abusuhin mo. At isa pa, lumayo ka sa akin. Nakakadiri ka. Ella, hindi mo to magagawa. Hindi pwede. Hindi pwede. May natanggap kaming ulat na may nanggugulo sa kaligtasan ng tren at may balak manakit ng iba. Siya yon, nanakit siya ng tao. Sinubukan niyang pilitin si Bibi. Ella na pirmahan ng isang kasunduan. Pakiusap, imbestigahan ninyo. Ginoo, sumama po kayo sa amin. Hindi. Hindi ako pwedeng makulong. Ginoo, makipagtulungan po kayo. Hindi ako sasama. Tumayo ka. Elaine, Huwag gumalaw ang sino man. Ken, nababaliw ka ba? Anak mo siya, Stella. Ella, ikaw ang nagpilit sa akin dito. Ikaw, hindi mo man lang binigyan ng paraan para umalis. Bakit kailangang ganito ang katapusan natin? Huminahon ka. Papa, Sige. Kung ganon, sabay tayong bumagsak. Dalhin ninyo siya. Huwag ninyo akong arestuhin. Pakawalan ninyo ako. Hindi. Elaine, ayos ka lang ba? nanay, ayos lang ako. Elaine, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Hindi kita naprotektahan. Nanay, huwag kang magsisisi. Ikaw na ang pinakamagaling na nanay sa mundo. Bibi, Ella, nakarating na tayo sa huling himpilan ng tren. Oras na para bumaba. Tama, nandito na tayo. Tapos na ang lahat ng ito. Elaine, masayang-masaya tayong umuwi para sa bagong taon. Bagong taon na. Makakatikim na naman ako ng luto mo, nanay. Tara, kunyan ko kayong dalawa. Tara na. Maligayang bagong taon. Maligayang bagong taon!